Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome muli sa ating programa, ang Detox. Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ikapitong episode na ng ating programa. Alhamdulillah, at pag-uusapan natin sa ikapitong episode na ito ang tungkol sa da'wa. Ang da'wa, lalong-lalo na sa digital platforms. Dito, pag-uusapan natin, inshallah ta'ala, gaano nga ba kabuti at gaano nga ba kainam ang ino-offer sa atin na pintuan ng digital platform sa larangan ng da'wa. At ano nga din ba ang mga panganib kapag hindi ito nagamit ng tama? Pag-uusapan natin yan, inshallah ta'ala, kasama ang isa sa mga duat na kung saan ay magbibigay sa atin ng mabuting pananaw at pag-uunawa tungkol sa topiko na ito, kabilang sa mga duat na kapagtrabaho sa da'wa sa Saudi Arabia at ngayon ay patuloy na nagtataguyod ng kanyang da'wa dito sa Pilipinas, ang ating nirerespeto si Ustad Muhammad Rajal Manumbilaw. Welcome to Detox ulit, ya Sheikh. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Kami ay natutuwa na kayo ay maging panauhin namin muli. Alhamdulillah dito sa programa, Sheikh. So, kumusta po kayo sa inyong pagdating sa Iligan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum assalam. No, natutuwa ako na muli kayo ay makadaupang palad sa ating mga kasamang ating mga tagapakinig sa social media. Ganun pa rin, pareho pa rin yung pakiramdam na ang ganda ng pagkakasalubong nyo sa akin na walang nagbago. Alhamdulillah. Mashallah. Alhamdulillah. Sheikh, sa tingin ko ang topic natin ngayon ay kabilang sa pinaka-paborito ninyong topic. Dahil sa ito ay da'wa at tayo ay nasa larangan ng da'wa. Para maunawaan ito ng ating mga audience, gaano nga ba kahalaga na mapag-usapan natin sa panahon natin ngayon ang topiko na ito na ating pag-uusapan, inshallah. So napakahalaga dahil lalo na sa panahon natin ngayon na dumarami ang mga nagdada'wa na wala silang sapat na kaalaman. Mm. So instead na magabayan natin ang mga tao sa tunay na landas, ay mas naliligaw natin sila. Mm. So nung nabasa ko tong segment na ito, hindi na ako nagdalawang isip, no? Kasi maaaring inshallah meron tayong karanasan na maibahagi natin rito na matutunan ng iba. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sinabi ko na inshallah pupunta tayo kahit wala tayong masyadong paghahanda dahil masyadong hectic ang schedule natin. So yun yung naging dahilan, nagtulak sa akin na maparating rito para magbahagi inshallah ayon sa ating karanasan, and of course, lalo-lalo na sa Quran at Sunnah. Mashallah. Bago tayo sumisid kumbaga sa topiko natin, Sheikh, baka pwedeng makwentuhan nyo kami. Ano po ba ang karanasan pala ninyo pagdating sa da'wa, tradisyonal na da'wa na ginagawa? Karanasan sa traditional na da'wa, ito ay isang mahabang paglalakbay. Mhm, Paglalakbay ng pagtitimpi, mhm, paglalakbay ng pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil iba yung traditional na da'wa sa nagiging pamamaraan natin ngayon, no? Yung paglalakbay na yun na nasabi ko sa aking sarili na may mga nung nagturo tayo sa traditional madrasa na may mga kaalaman na naituturo natin sa mga kabataan na naging nahubog sila kung paano nila ito matutunan. Hanggang sa alhamdulillah, pinalad tayo na makapagtrabaho sa Saudi Arabia. Nagkasama tayo sa mga ilang da'wa sa Hajj, ganyan. So iba naman yung karanasan na naranasan ko rito. Ang ilan sa mga karanasan na naranasan ko rito, maging ikaw, no, meron tayong mga panahon na hindi tayo pinagbubuksan ng pintuan, may mga panahon na hindi sila nakikinig Hindi tayo pinapansin. o hindi tayo pinapansin. May mga panahon na nagdadalawang isip tayo kung tutuloy pa ba tayo or hindi. Yun yung mga pagsubok na sinubok tayo sa traditional na da'wa. Pero ganun pa man, maaaring may mga tainga na hindi nakikinig.
Pero nananalig tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung meron tayong hindi nakikinig, merong pusong matatamaan at matatamaan sa tamang panahon na ibibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So siguro yun yung masasabi ko na karanasan ko sa traditional dance. Mashallah. And kasi ang pagdadawa natin sa traditional na paraan, kumbaga, masyadong limitado yung mga nagiging, o mga kumbaga masasabi natin yung mga napaaabutan natin ng Mm. mensahe. Kasi tulad na nabanggit ninyo, na-experience din niyo yan kung pagbisita po natin sa mga accommodation Yes, yes. ng mga kumpanya kung saan binibigyan natin sila ng da'wah and, nabanggit ninyo yung tungkol sa ano, mga rejection, 'di Mm. ba? So, ito yung madalas na experience natin, Sheikh, ano, pagdating sa mga traditional na paraan ng pagdadawa. Kasi 'pag sabi natin traditional, ito yung personal, eh, 'di ba? Mm. Yung kumbaga, talagang ikaw, sarili mo, pumupunta, gumagalaw, nakikipagsalamuha. Ba't ngayon nagbukas sa atin ang isang panibagong paraan, parang panibagong pintuan ng mas malawak na inaabot Mm. ng ating da'wah. At Mm. ito yung digital platform ngayon. Mm. So kung titingnan natin yung, traditional, platform natin, yung traditional da'wah natin, masyadong personal, masyadong kumbaga ito ay masasabi natin iilan lang yung inaabot nito. Nung ating boses, nung ating mga tao na nakikinig sa'yo. Pero ngayon sa digital platform, meron itong malawak na pintuan sa atin. So Chef, bigyan niyo pa sa amin ng mas malinaw na pagpapaliwanag. Anong ba ang mga kainamang nai-o-offer sa atin ng makabagong paraan na ito ng da'wah, mas sinasabi natin itong digital platform? Okay, napakagandang tanong. Parang yung tinutukoy mo rito, ano ba yung nagtulak sa atin para pasukin natin 'tong Mm. digital platform? Ano kainaman nito sa Kainaman atin? nito Oo. sa atin, bakit nawala na tayo sa hindi naman nawala sa traditional. Yes. Para malaman natin, sa pagdada'wa, meron tayong huwaran. Mm. Walang iba kundi ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dami niyang dinanas na uri ng pagdada'wa Hmm. at lagi nating tatandaan na the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, he never relied upon Mm. in any single method for da'wah. Ang dami niyang dinaanan. Una, nagsimula siya sa da'wah sirriyah. Sure. Kasi iniisip nila, bakit niyo pinasok ang digital platform? Parang sinasabi pa nila, hindi ba bid'a yan? Mm. Di ba? So hindi nila alam kung ano yung talambuhay ng pamamaraan ng pagdada'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pumasok siya sa da'wah sirriyah Mm. hanggang meron pa tayong house, yung tinatawag nating house party. Yes. Kumbaga sa atin sa Saudi Arabia, tawag natin dito da'wah sikmura. 'Di ba? Iniimbita niya yung mga malalapit sa kanya na papuntahin sa bahay, do'n niya inimbita, pinapakain niya, hanggang siya ay nagpahayag ng da'wa na umakyat siya sa bundok ng Safa, Mhm. ano? Dinada'waan niya ang mga dumarating na mga Hujjaj, mga visitors. Mm. Inuutusan niya ang kanyang mga sahaba na pumunta sa mga ibang lugar. So, sa panahon natin ngayon, kasi ito yung dhuruf or Mm. ahwal Mm. ng mga mad'uwin, ito yung lagay nila na kung saan doon natin sila papasukin. Mm. Kung saan doon tayo magkakaroon ng access, madali sa atin para maiparating natin ang pananampalatayang Islam. So kumbaga Sheikh, kumbaga ngayon kasi meron na tayong tinatawag na digital platform, social media platform kung saan may mas maraming mga tao ngayon na nakikinig doon. Kaya sinasabi ninyo ngayon na ang mga duat kailangan ding pumasok sa pintuan na yan ngayon. Yes, of course. Kasi kung buhay ang ating mahal na propeta sallallahu Mm. alaihi wasallam, Mm. siguro siya ang mangunguna sa Mm. pamamaraan nito. Mm. Kasi kung titingnan natin yung pinaka Mm. definition ng da'wa itself, 'no? Sa pagkakahulugan ng da'wa, ma'a mura'ati ahwalil mad'uwin. Kailangan mong malaman kung ano yung kalagayan ng iyong mga dinadakwa. So sa panahon natin ngayon, karamihan ngayon ay tutok sa Social media. social media. So isang pindot mo lang ng napakagandang content Mm. na Islamic content ay darating yan sa libo-libong mga tao, kabataan, matanda, or sino man. Kaya yung sinasabi natin na kaya natin pinasok 'tong da'wah sa tawag rito, itong social media, digital platform. Mashallah.
So, kumbaga ay masasabi natin Sheikh, ngayon nagiging parang accessible na po ngayon ano, yung maraming mga pagkarunong, yung pagkatuto ng mga tao na madali nilang matututunan ngayon ng Islam dahil sa ito, social media at, magiging mas panganib naman kung ang mga duat ay hahayaan nila yung social media o yung digital platform at ang maging maglipana doon ay lahat mga mapanglitaw Oo, na mga grupo. At dahil sa tayo ay mananatili tayo sa tradisyonal lang na paraan, mm, hindi natin mare-reach yung mga tao na yun, 'di ba po? oo. So, mashallah, ngayon Chef, itong nagiging masyadong accessible sa'tin yung mga digital contents, yung da'wah contents ngayon, ah, ito po ba sa palagay po ninyo, ito ba ay talagang, kainaman lamang o meron din itong mga risky na nagiging accessible sa mga maraming mga tao ang iba't ibang klase ng mga videos na sabihin natin we are focused on ano 'to, Islamic na mga features, mga Islamic contents. Kung ito ba ay puro lamang kainaman o sa tingin po ninyo may panganib din ito? Of course 'no, kung ito ay gagamitin mo sa mabuti, may dudulot nito ay puro kainaman, Mm, okey. Pero kung ito naman ay gagamitin mo sa hindi kaaya-aya, 'no, may mga tawag rito, hindi maganda na dulot ito, gaya ng paglaganap ng mga misinformation, okey, mga nagbo-brand sila na sila ay mga Islamic scholar, mm. okey? Hindi lang sa mga awam, hindi lang sa mga addressee, maging sa scholar, 'no? Meron din siyang disadvantage, Yes. 'no, kapag siya ay tutok masyado or kapag nag-iiba na yung intention niya sa kanyang pagdadakwa. Hindi na nagiging ang intention niya ay para magpayo kundi para magbida-bida. So ibig sabihin Chef hindi lang 'to Yes, nakakaapekto doon sa nanonood, mm, itong maling paggamit din ng social media o ng digital platform sa da'wah, nagiging delikado din pala sa atin na maduat. mismo. Okay, so Chef puwedeng mas bigyan niyo ito ng linaw? So, paano nagiging delikado ito 'no? So ngayon, kasi yung fitna talamak, eh, 'no? Mhm, Maging ikaw siguro nararanasan mo. mm, Meron yung dati na mashallah nung doon siya sa pamamaraan ng tradisyonal na pagdadakwa, makikita mo yung pagiging bukhlis niya sa mm, pagdadakwa. mm, Makikita mo yung pagpapakumbaba, makikita mo sa kanya yung pagiging, lahat ng mga katangian ng isang da'i mm, makikita mo. Pero pinasok niya na 'tong social media, digital platform yung tinatawag nating social mm, media, 'no? Minsan diyan tayo pinapasok ni Shaytan, eh. ah, 'No, na dahil lang sa mga konting likes X, or isang basong shares, shares or isang basong likes oo, ay linamon siya ng kasikatan, mm, 'no, doon rin siya pinapasok na ano na, mashallah, mm, ganyan. So, hindi niya na napapansin na ang kanyang ginagawa ay hindi na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbaga ang nagiging ginagawa na lang niya ay para magbida-bida or ang ginagawa na lang siya for the sake of likes or for the sake of, shares. Kasi kahit ako minsan nararamdaman ko na mm. bakit parang walang nagla-like? Tingnan mo Yes, yung yes, shaytan 'no? napapatanong ka, Oo, yes. napapatanong ka na kung titingnan natin ang shinare mo ay hadith or di kaya ay aya at Mm, ang shinare mo ay kapaki-pakinabang, mm, so naiisip mo na, siguro tigilan ko ito, hindi para sa akin ito. Tingnan mo yung ano na yun 'no? Yun yung nagiging disadvantage niya sa isang, da'iya mm, kapag pinasok niya yung, tawag dito, tinatawag nating digital platform. oo, Nakikita niya yung mga walang kabuluhan, mas maraming likes, mas maraming share. oo, Pero yung sa kanya na mashallah may substance, oo, 'no, talagang napakaganda, walang masyadong nagre-react. oo, So, yun yung nagiging disadvantage niya na nawawala yung pananalig niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawawala yung pagiging mukhlis niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi na ito pagpapayo, mm, 'no? Kumbaga nagiging, nakakaano na ito sa sarili niya na, mm. titigil na lang niya ng dahil lang sa okey. Kaso Yes, sa yes, of isipin course, okey. Yeah. kahit man din ako siya, 'di Yes, of ba? Kasi course. tao ay mananatiling tao at, Yes. nasabi ng ating mga scholar na kabilang sa pinakagusto ng sarili ay ang paghanga at praises. And sometimes when we post, 'di ba, nandun pa rin yung ay parang, pinagsikapan mong i-compose, pinagsikapan mong, ilatag yung Oo, punto, mm. pero bakit parang wala masyadong Reaction, nagse-share, wala oo. masyadong nagre-react. So somehow there's
may parang epekto sa Yes. sarili natin at behind of that post meron pa ring, parang, waswas mula kay Shaytan, subhanallah. Which is ito yung sinasabi ninyong, delikado sa Yes. atin bilang mga nagtataguyod. Hindi lang sa mga tagapakinig or Mm, mga addressee natin, mm. maging sa atin ay Hindi may disadvantage yes. din ito. Opo. And, lalong-lalo na bilang mga tayong mga duat, kapag hindi tayo naging maingat sa ating mga da'wah at lalo na sa ating intensyon, kung papaano po nasisira yung sarili natin na sinusundan din yan ng mga tagasunod natin, eh. 'Di ba po? Kumbaga kung papaano yung mga paano yung tinitingala ng mga tagasunod, nagiging gano'n din yung mga Oo, sumusunod, oo. 'di ba po? So, Chef, itong, misuse sa digital platform natin, paano ba ito nakakaapekto sa mukha ng da'wah? Okey, 'no, malaki yung epekto nito dahil, of course, alam natin na kapag, mali yung mga information na naipaparating natin, Mm, ito na yung nagiging pamamaraan ng kanilang pamumuhay, 'di mm, ba? mm, Ika nga nila 'no, ang din, ang ilm yun na yung magiging din. So, malaki yung epekto nito, okey, sa mga tao na dahil lang sa misinformation, mm, 'no, yun yung mga nagiging panganib nito. Maliban dun, yung, tinatawag natin na nagsisik sila ng, awareness. oo, yun yung, isa sa mga, hindi kaano-ano nito ng pagiging misuse ng ano. So, delikado siya. Lalo na sa mga kabataan ngayon na kung ano yung nakikita nila, napapanood nila o di kaya ay nababasa nila, diretso yan, eh. Malaki ang impact niyan, Mm. okey? Malaki ang impact niyan 'pag minsan nababasa nila, ganyan. So, yung nagiging impact nito ay nakakaano, sa mismo sa pamumuhay nila, yun yung ano niya, result nung misuse ng ano natin. Kasi, bukas kasi ang digital platform, eh. Anyone can access. So, anyone can access, so anyone can also upload anuman mga content na ginagawa nila. And sometimes, ako nakikita ko isa sa mga panganib dito, chef, is, yung hindi na ma-determine ng mga tao kung Yes, ano tama yung at mali. tama at saka anong Mm, mali. mm, Kasi lalo ng mga tao ngayon lalo na sa social media, mas they are onto the beauty, not the mm, content. Kumbaga 'pag may mga magagandang effect, may mga sounds, may mga something na nakakaengganyo, mas nagiging viral, mas pinapansin. But the problem is the content itself ay mali. oo. So, 'di ba, Sheikh, sa tingin po ninyo doon? Nawawalan na ng accountability. Ah, Puwede na lahat puwedeng magturo, to puwede na lahat puwedeng mag-post, yes. okey? So yun yung, Mm, effect ng misuse mm. ng internet na ito. Subhanallah. Eh, Sheikh, paano ba para mabigyan natin ng guidance itong Okey. mga viewers, mga, nagfa-follow po dito sa mga iba't ibang mga social media influencers, Muslim social media influencers, papaano ba natin ma-distinguish, Sheikh, ang pagitan ng authentic da'wah sa isang harmful na content? Okey, kapag ang isang authentic da'wah, wala iba kundi qala Allah wa qala Rasul, wa qala Rasul, okey? At saka meron siyang, basis na pinagmumulan sa mga kilalang scholar, ganyan, sa pagkakaunawa ng ating mga salafus saleh. Mm, Makikita natin yan yung post na yan na lalo na 'pag, nandun yung mismong, number ng aya, okey? So masasabi mo na na mapagkakatiwalaan yan, ah. Sinabi ni Sheikh bin Baz, sinabi ni Sheikh Uthaymin. mm, So, masasabi mong yang, post na yan ay mm, mapagkakatiwalaan, mm, okey? hmm, So, para naman sa mga masasabi natin na mga harmful. puros drama, walang, saysay, okey? Wala siyang ibang layunin kundi magpahiya, wala siyang ibang layunin kundi makipag-debate, Hmm, 'no? Parang, wala na siyang brand. Yung hindi lahat ng, nakikita natin na Islamic content ay beneficial, okey? So, siguro yun yung, masasabi ko doon. so ang masasabi natin ng ang isang nakikita o ang nakikita natin sa social media o sa anumang bahagi ng sa anumang bahagi ng digital platform, masasabi nating authentic ito kapag sinabi ng imam Yes, at sinabi ng propeta. mismo. Pero kapag ang mga sinabi
ay hindi nakabatay doon sa salita ng Allah, salita ng Allah, salita ng propeta, yun po yung sinasabi ninyo ngayon na Drama yun or ay mga drama lamang oo, at mga salita lamang na walang basihan. Hindi po yun dapat gawing batayan. Tama po, hindi yes, po of yun dapat course. na pagkunan ng kaalaman. Masya Allah. Ngayon, Sheikh, self-branding, no? Self-branding, ito yung intentionally shaping the intentionally shaping how the people view you or perceive you, 'di ba? So ito ay parang ito ay parang natural na po na proseso ng pagpo-promote ng mga individual na gusto nilang maging sikat sa social media or sa digital platform, yung self-branding. Pagdating sa da'wah, papaano po ba nakakaapekto sa genuinity ng pagiging da'i at ng da'wah ang pagkakaroon ng self-branding o itong tinatawag nating self-branding? Ano ibig sabihin ng, Ang self-branding is ang intentionally i-shape mo yung kumbaga gusto mo yung mga tao ay tingnan ka sa gano'ng paraan, 'no? Gusto mo na yung mga tao ay kilalanin ka sa gano'ng paraan, na akalain ka nila sa gano'ng paraan. So, papaano ang ganitong klase ng proseso? Kasi kuwan po 'yan, natural na proseso 'yan sa pagiging mga, social media influencer. You have to create your own brand. Sino ka, ano ang ipo-promote mo, but sa da'wah, sa larangan ng da'wah ngayon sa social media, paano ito nakakaapekto sa genuinity ng da'wah ng isang tao? okey. So first kailangan nilang malaman kung sino ba yung, dapat magda'wah, Mhm, okey? So may napakagandang, definition ng, da'wah. Ito yung hmm, pinaka-precise kasi ang dami, meron yung kay Ibn al-Qayyim, mm, meron din yung kay Sheikh, Abdurrahim. mm, Ang pagkaka-define niya ng da'wah para may ano natin yung self-branding na 'yan. Sinabi niya doon, ito yung qiyamud da'iyah, mm, pagsasagawa ng isang da'iya. Tinuloy niya yung pagiging da'iya na yun ay muahal, muwahhad, oo. So, kung titingnan natin yung translation ng muahal na yun, ang lalim, ang dami. Pagiging qualified niya, competent, eligible, subhanallah, ang haba. mm, Sabi ko, subhanallah. So, ano yung, pagiging ano niya? Kasi tinatanong mo yung magiging, panganib nito, 'di ba? Yung mm, magiging ano nito. Kasi ang pinaparating nito biisali dinillahi subhanahu wa ta'ala, pagpaparating nung da'iya na yun, pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, okey? So, nang dahil siya ay self-branding, mm. 'no, hindi Kasi sa siya qualified, hindi oo, siya ano, so malaki, malaki yung, impact nito, 'no? Makakasira ito sa mga nakakabasa, nakakaano na, wala siyang ibang, gusto kundi yung i-praise siya ng tao. Wala siyang ibang gusto kundi yung, kaluhuran ng tao. hmm, Kumbaga hindi na siya nagiging, da'wah, ang para kay nagiging ano, Allah, oo, para kay Allah kundi para mm, maging, bida-bida, mm, sabi nga nila, para bida-bida, makilala, oo. mm. So kumbaga Sheikh kasi 'pag sa self-branding kasi Sheikh, gusto mong kumbaga dinadamitan mo yung sarili mo, to make the people na kilalanin kang gano'n, kahit hindi naman. Hindi katulad nung isang, authentic na da'i na hindi siya nangangailangan ng pag-self-branding kasi he himself is doing that with or without the eyes of the people, 'di ba? So, pinakamalaki masasabi din ba natin na makakasira o nakakaapekto sa da'wa ng isang tao sa self-branding is yung iman at saka yung ikhlas. Yes, of course, 'no? Kasi wala siyang, kapag yung self-branding, mangyayari dito 'pag wala siyang masyadong like, titigil niya yung gawain niya. 'Pag wala siyang masyadong, walang masyadong reaction yung mga tao, Mm, malulungkot siya, malulungkot siya, okey? nakabahan siya Unlike ng sa loob. oo, pagiging, sincere nung tao Hmm, na may nakinig man or wala, mm, importante wa ma alayna illa al-balag. mm, Ang atin lang ay pagpaparating 'no, at saka, naniniwala tayo na kahit isa lang ang magabayan, okey, ay magiging panatag tayo. Kasi mm, hindi natin pinaka-concern yung karamihan, yung sasabihin ng maraming tao. mm, Kasi alam natin na ang result ay para kay Allah subhanahu wa mm, ta'ala mm. 'no.
The key is the acceptance. May tumanggap man or walang Wala. tumanggap, ay Oo. patuloy pa rin tayo. Unlike sa mga self-branding na, no, doon sila naka-depend Oo. sa sasabihin ng tao, Okay. sa ingay ng Oo. tao, sa crowd. So, Mm. yun yung magiging delikado. Mm. Mashallah, mashallah. Ngayon, Sheikh, um, itong nangyayaring sinasabi natin na debate sa social media, 'no? Nangyayari itong mga conflicts madalas, 'no, at mga debate sa mga social media at Mm. digital platforms, 'no? So, paano ba ito, Sheikh, nakakaapekto sa tunay na imahe ng da'wah? Itong mga klaseng kumbaga itong mga klase ng mga conflicts and ano 'to, debates na nangyari sa social media. Kasi nangyari yan, in the eyes of everybody, eh, Mm. maging Muslim and non-Muslim, 'di ba? So, siyempre may mga consequences yan when Muslim fights in front of global non-Muslim audience or sa kahit sino na lamang, mga taong may learning or walang learning, 'no? Kasi gano'n ang mga tao sa social media, eh, nandiyan yung halo-halo na yan, eh, nandiyan yung totoong may natutunan, nandiyan yung mga taong kunwari ay natuto o may alam. So, ano yung nagiging epekto nito, Sheikh, itong mga debates and ganitong mga klase ng mga yan sa social media? Malaki ang epekto nito, 'no? Kasi hindi na siya nagiging da'wah, nagiging personalan na siya, Mm. okey? So, kapag mag-debate yung, parehong mga kilala, well-known, pati yung mga awam, pati yung mga commoners o di kaya mga tagapagsunod nila ay nakikisawsaw, Mm. 'no, na kung saan minsan may mga debate na alam natin na tayo lang, magkakaintindihan na rin tayo sa tamang panahon. Kumbaga Pe between ulama, Yes, between oo, duat. between ulama or between duat, 'no, magkakaintindihan rin tayo, magkikita tayo, maghahalikan tayo na walang personalan. Yes. So ang, result nito ay kapag yung mga awam, yung mga followers natin, ito yung nagiging personalan na. Meron na yung 'pag magkita tayo, "Umanda ka sa akin." Naranasan natin 'yan sa Yes, Batha. Ewan yes, ko kung dumating ka yes, na dun na yung, yes. hindi na natin i-ano yung issue na yun, 'no, na talagang nagiging personalan na ito, nagiging marahas na yung pananalita sa mga comment section. Ano, maging iba bumibili na ng popcorn, inaabangan nila kung ano yung sasagot niya dun sa Oo. follower nung isa na yun, Oo. okey? So, nagkakaroon ng pride, Mm. 'no, sa parehong panig, 'no? Nakakalimutan ang hikma at Mm. saka adapt. So, kapag ang layunin ay debate, ang nagiging ano ay paano manalo sa debate, hindi paano maiparating yung mensahe ng Islam, 'no? Ah, nagiging, ang magpo-post ka hindi para magpayo. Mm. Nagpo-post ka para ipanalo mo yung, Yung argument statement mo, na yun or oo. argument mo na kailangan mo yung paano. So, yan yung epekto niya sa mga ano. So, siguro mas mainam na kapag may mga ganyan, yun yung sinasabi ko na ako minsan ayaw kong pasukin 'tong ano, digital platform. Matagal ko sa Saudi Arabia, 12 years. Never, wala akong mga video about sa pagtuturo ng Islam kasi natatakot ako, eh. Natatakot ako kasi babatikusin at babatikusin ka. Totoo. So, kapag batikusin ka, papasok ka na sa debate. Mm. 'No, so yung magiging, intention mo na sa pagpapalaganap ng Islam or pinasok mo 'tong digital platform, hindi Mm. na pagpapayo. Yung parang nagiging intention mo na para manalo o di paano magbida-bida. So Mm. yun yung pinakamalaking impact niya or, magiging ano niya sa mga ano. Subhanallah, mashallah. Ah, ano po pala gaano po pala kahalaga yung akhlak at adab ng isang daiya, 'no, lalo sa social media? Kumbaga, gaano ba kahalaga 'yan, yung adab at akhlak sa isang daiya lalo na sa pinasok niya yung social media o yung digital platform, gaano kahalagang manatili siya sa adab at akhlak? Napakahalaga ng adab at saka akhlak kasi ang mga tao ngayon hindi nila sa'yo titingnan kung gaano ka kagaling Mm. ah, sa subject na ito. For Ano example, sasabihin? ilan ilan ang nakuha mo sa grade, ilan ang nakuha mong grade sa tafsir, ilan ang nakuha mong grade sa fiqh or hindi yun titingnan ng mga Oo. tao, okey? Ang titingnan nila sa'yo kung paano mo isasabuhay yung natutunan mo, okey? So, we're talking about adab 'no, lalo na sa Yes. digital platform, Mm. okey? Minsan
Kasi may mga ano tayo, yung, nagbo-branding tayo ng mga chef na avoid this deviant chef or Mm. meron yung mga X X, na yes. ganyan, yan yung kinakatakutan ko, 'di ba? So, ang puwede lang na mag-branding ng mga ganyan na ano, yung qualified na talagang pinag-aralan niya ito ng mabuti. So, kung ikaw makikisawsaw ka rin na isa ka lang estudyante 'no, na wala kang adab, maaaring hindi mo alam yung pagkatao nung tao na yun na ang laki ng impact niya sa community nila. So, dahil ikaw wala kang adab, naglagay ka kaagad ng X X, oo. or X sa tao na yun, malaking impact nun sa mga Mm. tao, 'no, na instead na ipagpatuloy nila yung natutunan niya sa kanya, so Mm. dahil nakita nila itong napakalaking X ay mas maligaw Nalilito. na lang sila or nalilito na lang sila. So hindi na nila alam kung sino yung susundin nila 'no, na kung titingnan nakasalamuha nila yung chef na yun na linagyan mo ng X na napakabuti, na napakabait. So Mm. kanino na lang sila mananalig, ha? Hmm. Sa'yo na hindi nila kilala or so kailangan ng adapt 'no, lalo na sa digital platform na kung puwede manahimik ka na lang. Ibigay na lang natin 'yan sa mga kwalipikado na gawin yung mga pag-e-ekis na 'yan sa mga chef na 'yan. Ibigay mo na 'yan sa kilala na 'yan yung kanyang pamamaraan, okey? So, kailangan na kailangan natin ng adapt sa digital platform na mas mainam na huwag ka na lang makisawsaw. Ituloy mo na lang yung pagdadakwa mo 'no, may mga tao na 'yan yung sa kanila, ikaw iba yung field mo. Okey, iba yung field mo, huwag ka ng makisama dahil ikaw na may pangalan makikisama ka ba, ang impact nito may mga followers ka, 'di ba? Hmm. So, sabi nila, "Ay, siya rin," gano'n. So, ang pinakamalaking kukunin natin dito, ay paano natin makuha yung puso ng mga tao. Okey, Yes. so yun yung ano ko dun. So, ibig sabihin, chef, itong mga klaseng katulad ng paglalagay ng mga ekes sa mga mukha ng mga scholar, ng Deviant mga chef opisyal, or don't follow this chef, ito ay dapat nagmumula sa mga kwalipikado, opisyal opisyal na opisyal na kwalipikadong individual mula sa mga scholar yes, natin. mismo, Hindi dapat ito nagmumula sa kahit sino. kahit sino. So, ibig sabihin niyo, Sheikh, kapag po ba mayroong nai-post si fulan, nilagyan ng ekes ng isang page na hindi naman tao kundi isang tote lang. Like for example, the expose of Ah, deviance. oo, Ganyan yung pangalan ng oo, page. Hindi natin alam saan nanggaling, oo, 'di ba? So, Sheikh, ang tanong ngayon, kapag po ba may mga nagse-share po ng mga ganitong page, hindi kilala, hindi naman si Dr. Farouk, hmm, hindi naman sina Sheikh Al-Kuzbari, hindi hmm, naman sina, hmm, Sheikh, Muhammad Atta for mm. example o sinong mga kilala natin dito na mga nirerespeto ng mga Mm. sheikh, hindi sila yung naglagay ng gano'ng mga ekes, ibig po ba sabihin nito na hindi dapat nire-reshare yun? Just para sa'kin 'no, para sa mababaw kong kaalaman, Mm. hindi dapat rine-reshare. Hayaan niyo na sila. Mm. Okey, sapat na yung pagse-share nila Mm. 'no, na para ipaalam sa mga tao na siya ay ligaw. Kasi ikaw meron kang gaya ng sinabi ko, bawat isa sa atin meron tayong mga panatiko or sasabihin natin meron tayong mga followers. Mm. Bakit finalo ka nila? Kasi nakita nila sa'yo yung adab. Mm. Nila sa yung magandang, Ugali. pag-uugali 'no, hindi dahil sa kagalingan mo ng pagsasalita, hindi dahil sa galing mong mag-post. Karamihan sa mga followers natin para malaman ninyo dahil sa ating magandang pag-uugali, dahil sa ating pakikitungo sa kanila. So, mababaw pa masyado yung kaalaman nila para tanggapin nila yon na makisama ka sa pagse-share 'no, na para iwasan yung mga tao na yan na maguguluhan sila. Paano niya nagawa yun, nakapareho niya, ano, Mm. na siya rin, Oo. 'no, ay Mm. ginagawa niyang ligaw siya. So, Yes. paano na kami, na hindi kami yung mga chef, 'no, na mga tagasunod lamang niya na maaaring kami rin ay baka may magawa kami na hindi kanais-nais, Mm. magkaroon na rin kami ng ekis sa mukha, Mm. ano. Naiintindihan mo yung point ko Yes. doon, okey? Yun yung point ko doon na hindi na, hayaan na natin sila na mag-share ng mga ganyan dahil sila mga kwalipikado makakarating at makakarating din. Hindi kailangan ng opinyon mo na para i-share yon ay tanggapin ng ano, okey? So yun yung, point ko dun, wallahu a'lam. So, ibig sabihin, Sheikh, itong mga nilalagyan ng mga ekis na mga mukha, isa sa mga summary natin na punto na sinasabi mo dito, hindi natin dapat yan basta-basta nire-repost. Yes, yes. Dapat kapag nakita natin merong nag-post, sige na 'to si fulan, Kilala, ekis, tapos ganito, ganyan, bago tayo
mag-post niyan, mag-share niyan kung sa tingin natin makaka-benefit yung pag-share doon. Tingnan natin kung ang nag-share pinagmulan nung paglagay ng X na yun mula ba sa kwalipikadong mga ulama Yes. or hindi. Mm. Kapag hindi natin majhul, like Mm. page lang, hindi naman natin Oo, alam. Malay oo. natin may Oo, personal may na personal na issue siya oo. doon sa tao, eh Mm. hindi po dapat natin Yes. basta-basta Mm. nire-reshare. So yan po ang mensaheng malinaw ng ating sheikh tungkol sa issue na ito. So napakagandang dapat maunawaan po yan ng ating mga tagasunod. Kasi po yung marami basta lang ano yung Go with the flow na oo, parang emotional lang. napakakuwan sa kanila, Dali. dali at saka napakasarap para sa kanila yung ipahiya yung 'pag may pinahiyang tao kahit hindi mo kilala, hindi mo alam yung issue, hindi mo alam anong nangyari, ay dahil ni-share yan at parang interesting yung kwento, Oo. re-share ka na agad. Oo. Gano'n yung mga tao ngayon. Oo. So, sa mensahe ni Sheikh po, dapat iwasan po ang bagay na yan. Hindi tayo basta-basta magre-reshare, not unleast ang bagay na ito ay mula sa mga kwalipikadong mga ulama at mga tao mula sa ating relihiyon. Mashallah. So, Sheikh, still talking about the conflicts and debates sa social media, no? Paano po ba natin masasabi, ano po ba yung mga signs, kumbaga, na ang discussion is no longer healthy? Mm. Paano po natin masasabi na ano po yung mga signs natin dito that ang mga discussion na ito is no longer healthy sa da'wah, kundi isa ng uri ng digital ego war na Okay. nangyayari? So, ikaw mismo na nagbabasa or ikaw mismo na taga-subaybay, no? Kapag makikita mo na yung layunin nila Mm, ay para manalo sa debate, hindi na mm, para magpayo, ayan sa mga sign. mm, Ah, lalo na kapag talagang tinutukoy niya mismo yung nakakasagutan niya. mm, So makikita mo, okay, sagot na naman ito. Okay? So walang saysay, hindi na yung pinaka-purpose ng pagdadaawan nila ay mm. para magpayo, kundi Yes. para manalo, kundi para magbida-bida. Yung content mismo ay makikita mo kung ito ba ay sagot doon Mm, para sa ano. So walang mm, katapusan yan, no? mm. Hindi Yes. matatapos yan, no? Ilan ba sa mga sign siguro, titingnan mo para saan ang post, okay? Hmm, Para magpayo or para manalo, okey? So pinakamainam na doon ay kahit ikaw, 'wag mo nalang pansinin, 'no? 'Wag mo nalang pansinin yung mga pagsasagutan na yun. Maraming mga signs na masasabi nating hindi na siya healthy, hmm, okey? So hindi yan matatapos, mm, hindi yan matatapos yung pag-aano nila, pagsasagutan nila. So yun yung masasabi kong mga sign niya, 'no? Parang ang ano na lang, nagiging debate na lang, hindi na pagpapayo kundi para manalo. Yun yung mga ano niya na nasabi natin na yung para saan yung post, 'no? So yun yung ano. So ako mas nagugustuhan ko yung, kasi minsan tayo follower din tayo, 'no? Minsan may mga nagsasagutan. So nandun tayo sa una lang siya masarap, mm, na yung pagsusubaybay natin sa sagutan nila. So mas nagugustuhan ko yung chef na yun na kapag hindi na siya sumasagot. mm, Okey, oo. Mas natutuwa ako dun sa chef na yun na hindi niya na pinapansin yung gano'n kasi naisip niya na siguro hindi na healthy mm. yung posting na yun, 'no? Hindi na maganda para sa mga followers na naisip niya na gano'n. So, yun yung ano sa'kin. At saka hindi rin po lahat ng mga sinasabi dapat tugunan. Yes, At hindi din po lahat ng tugon ay matatawag nating da'wah. yes. Minsan may mga responses na hindi na da'wah kundi ego na lamang Oo, siya, pagpapaangat ng sarili na. para manalo, Oo, para manalo. Oo, at subhanallah, makikita din po natin kumbaga, makikita din po natin na, itong kapag ang tao ay naging sobra silang, maitaas nila yung sarili nila believe, para manalo lang 'no, mm. manalo lang sa discussion, makikita mo may epekto sa puso din yan, Sheikh, eh. 'Di ba alam mo yung nai-involve sa mga ganyang discussion, ah mararamdaman mo sa puso mo hindi nabubuo yung pagmamahalan, hindi nabubuo yung respeto, kundi ang nabubuo Hmm, pagkamuhi. hmm, 'Di ba makikita mo sa mga social media nagbabangayan na diyan, hindi na, parang hindi na tungkol sa kaalaman kundi parang personalan na at, meron ng pakiramdam ang bawat isa ng pagkamuhi. At hmm. para sa akin, Sheikh, hindi na yun healthy. Kasi kung ang isang usapin ay purely para kay Allah at paglatag ng katotohanan,
dapat ay kayong dalawa ay mayroon pa ring pagrespeto sa isa't isa sa inyong paglatag ng mga ideya. Pero kapag ito ay nagdudulot na ng parang pagkamuhi sa inyong bawat isa, para sa akin palatandaan din ito, Sheikh, na ang discussion o itong discussion nga ay hindi na healthy. Okay, maano ko lang, maibahagi ko lang Mm, 'no. Maraming mga kilalang mga mabubuting tao, mabubuting scholar nang naging dahilan ng pagkaligaw nila ay na dahil sa debate. mashallah. Oo, marami. Mm, Hindi na natin babanggitin yung mga mm, pangalan nila. mm, Kung titingnan natin yung mga pundasyon nila, nagmula sila sa napakagandang paaralan, mm, Hafidhul Quran, mm, and then ang, pinag-aralan pa nila ay ang mga yung mga magagandang mga ulama, akida malaki. na Sufi, Mm, okey? No, dahil lang sa debate na maliit na ano, so yun na yung naging, umiral sa kanya na kailangan ko manalo. mm. Kahit mali na yung pananaw niya, Nagbago. oo, nagbago. Oo. Kailangan ko manalo. Kailangan kong ipakita sa mga tao na ako ang tama. Oo, kasi may Oo, pangalan siya. oo, may pangalan siya. Kailangan niyang Okey. protektahan. So hanggang sa ito na yung naging nasubaybayan niya Mm, ng pagiging pagkatao niya, ah, hanggang sa naligaw na lang siya. Maraming mga naliligaw kung subhanallah. titingnan natin yung puno't dulo ng pagkaligaw nila ng dahil sa debate. Pag-i-engage sila sa debate. Oo, pagiging sa debate. Oo, kasi hindi na ang ano nila ay para may parating yung ano, so yan yung ilan sa mga kinakatakutan natin 'no, lalo na tayong mga duat. Kasi tayo may pangalan at may pangalan tayo. Maaaring wala tayong pangalan sa social media, Mm, pero sa komunidad natin may mm. pangalan tayo. Yes po. So 'pag iniingatan natin na, madumihan yung pangalan na yun, so kapag mayroon kang may maka-debate na ganyan na ano, so ang, mananaig na lang sa'yo, eh, paano ka manalo, paano ka Subhanallah, manalo hanggang subhanallah. sa yung mga wala ng mga saysay na mga kailangan Argumento. mong argumento ay pinapatunayan mo na lang na ito ang sa'yo, Mm, okey? So mm. yun yung masasabi ko na ilan sa mga, Subhanallah. resulta ng debate na yan. Natandaan ko po, pumasok lang sa isipan ko yung hadith tungkol din mismo sa bagay na yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma dalla qaumun ba'da huda illa kanu utul jadal." Mm. Oh, eh, hindi Yes, yes, naligaw exactly. yung grupo ng mga tao Yes, pagkatapos oo, ng mga oo, bayan, tama, oo. maliban lamang dahil mahilig sila sa Mm. debate. Yan observation natin, yan pala may nas na sarih na Yes, nakalimutan ko na talagang oo, Allah Subhanahu wa Ta'ala ang subhanallah. nagsabi. Oh, at saka, subhanallah, Sheikh, ah, totoong makikita mo din yung tunay na ugali, nakikita din talaga yung kumbaga sa ating mga duat kasi dapat maging maingat Hmm, talaga tayo kasi nakikita din, naipapakita natin yung natin, yung mga ugali natin na dapat sana hindi natin yung naipapakita sa tao. Like kumbaga, dahil sa masyado kang ni-trigger, eh, naging emosyonal ka din sa social media. Ngayon makikita doon ngayon na ipapakita mo na ikaw isang dai, na oo, mainit ang ulo mainit ang ulo. or masama Hmm, magsalita or, na mapang-insulto kung magsalita. Eh, dahil lang yun naging emosyonal ka. Opo. Eh, problema sa tradisyonal na dawa kung itong mga audience natin ngayon kung magdadawa tayo sa kanila, sila lang nakakarinig. oo, Pero itong digital platform, oo, thousands nationwide. puwede makakita, Oo, "Uy, si Ustad Abdul Jabbar, uy, si Sheikh Muhammad Rizal, oo, 'di ba? mainitin pala ulo Mainit nito." din pala, 'di ba? So, Subhanallah. makakasagabal yun sa da'wa mo ng Mm, dahil lang hindi naman tayo si Imam Shafi'i na Imam Shafi'i hinihiling niya pa na yung katotohanan ay pumanig sa kanyang ano, totoo. kadebate, 'di ba? Eh, Totoo. tayo ngayon yung katotohanan, nasa atin ang katotohanan. Oo, Oo, wala sa oo, kadebate mo, wala sa ibang tao, oo, mananaig yung oo. pagiging, subhanallah 'no, Mga na khilaf mahina fiqhiyya, tayo, oo, oo. ganyan yung ano natin doon. Mga khilaf fiqhiyya, Sheikh, na kumbaga, Hmm, alam naman natin bilang mga scholar na meron talagang oo, pagkakaiba ng pananaw, pero talagang yung opinyon mo, gusto mo yun lang ang oo, tama. yun lang yung tama. Ngayon ang gusto kong itanong, Sheikh, kapag ikaw ay isang daiya o ikaw ay isang may kaalaman at naglatag ka ng katotohanan, pagkatapos ay hindi pinakinggan nung mga tao yung kung ano yung inilatag mo. Ikaw ba ay dapat ipilit ito? Hanggang saan lang dapat yung pagpapahayag mo? Kasi Kasi minsan nagiging pilit na yes, lang, yes, oo, pinipilit, eh, oo. mm.
Kasi may principle tayo, eh, 'no? Mm, Gaya nung kasabihan ni Imam Malik na mm, lahat ng, argument or mm. statement ay puwedeng tanggapin at Mar puwedeng imardot, 'di ba? yes, so Ang hindi lang magiging mamardot yung kasabihan ng salita propeta ng Propeta Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. So, yun yung lagi kong inaano na ngayon wala na, eh, pinasok na natin lahat. Ayaw na ayaw ko ng digital platform ever since pumasok lang siguro ako ngayon mag-iisang taon lang, Mm, share-share lang ako, wala pa akong mga video. Aljalis Asaleh ang oo. kauna-unahang nakapag-ano sa'kin na Alhamdulillah, makapagkaroon tayo ng video alhamdulillah. 'no. Oo, Mi mismo sarili ko hindi ko kayang oo, ano kasi natatakot talaga ako pero mm, kasi hanggang kailan, mm, sabi ko, hanggang kailan. So, hanggang sa nagkaroon ako ng alhamdulillah tinatanggap ng mga tao yung kokonting post natin hanggang sa mm, mm, nararamdaman na natin na malaki yung impact niya, mm. okey. So, ginagawa ko sa sarili ko, ipo-post ko ito, tanggapin man nila o hindi nila tanggapin ito ay para kay Allah Subhanahu wa Alhamdulillah, Ta'ala, yes. okey. Mm, Meron at meron pa ring tatanggap na dahil alam kong ito ay mula kay Allah at mula kay Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mm, ay iniisip ko na lang gagawa ako ng kung ano mang mabuting gawain or mabuting salita na maaaring may ilan doon na yun yung magiging dahilan para makapasok tayo sa paraiso. So, mm, 'wag mo nang isipin yung kaluguran ng mga tao. mm, Isipin mo na lang kung paano sa'yo malulugot ang Allah Subhanahu mm, wa Ta'ala. Isipin mo na lang ang sarili mo, okey? So, hindi mo kailangang tanggapin nila ito, okey? Yun yung ano natin sa da'wah, the key is acceptance. Sa lahat ng da'wah natin, yan yung magiging ano. Sa Saudi Arabia, alam mo yan, 'di ba? Minsan mukallaf tayo, eh, 'no, pasintabi sa mga magagandang mga Islamic center. May mm. iilan na Islamic center na inobliga tayo na Yes. oo, alam mo Kailangan may 'yan, quota. oo, may quota. Dapat Abdul-Jabbar ngayon, Oo, ngayon dapat 20 sa dalawang loob ng, isang buwan. isang buwan. Oo, Oo, kaya natin 'yun. yes po. Oo, kayang-kaya ko yung Oo, 100 oo. okey na ganyan. So, hanggang sa alhamdulillah nagkaroon tayo ng ano meron akong isang, sana mapanood niya ito, Mm, si Sheikh Abdul Karim Kumabig na may mm, paabayan pa ni Allah ang kanyang, buhay 'no. Humihingi ako sa kanya ng tawad dahil hindi ko siya nabibisita, hindi ko siya mm, natatawagan. Yun nga yung sinabi natin meron tayong kota. mm, Every time na lumalabas kami, mm, ah, nagtataka ako kay Sheikh Abdul Karim Kumabig 'no. 'Pag lumalabas kami pumupunta kami sa mga company, mm. ako nahihikayat ko 5. Eh? Sino yung mga 5 na yun? Maranao. Sabi ko kapitan 'no, Oo, okey. oo. Siya, nakakayanan niya yung isang bus na napupuno niya. Mashallah. Sabi ko, "Kuya, anong sikreto mo?" Mm, Ah, Maliban sa 'pag nagsasalita siya mashallah, ang ginagawa ko Sheikh Rajal, mas, mas dalubhasa ka pa naman sa'kin, mas maalam ka sa'kin. Ang ginagawa ko, umpisa pa lang nagdiniya na ako. Ang pinakamalaking intention ko ay ang magabayan ang mga non-Muslim kasi non-Muslim, balik Islam siya, eh, mm, okey? Tanggapin man nila or hindi nila tanggapin, ay tanggap ko dahil ang gabay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. mm. So ang ganda ng intention niya, okey? Mashallah. Umpisa pa lang ng paglabas niya ng Islamic Center andun na yun, na yun alam natin yung hadithul qudsi na ana 'inda dhanni, Mm. husni 'abdi bi ana 'indi In the husn ay na'am. So yun yung pinakaano natin, kailangan talaga natin hindi natin kailangang ipilit, "Wa ma alayna illa al-balagh." mm, Yung isipin mo exactly, yung kaluguran ng Allah Subhanahu wa exactly. Ta'ala. Ma alayna illa al-balag. Kumbaga ngayon, nangyayari po kasi ngayon parang yung iba ano ho, nakakalimutan nila that da'wah is to convey, no? Not to impose, Oo, not to convince. Kasi yung iba kasi iniisip nila kapag nasa da'wah sila, dapat ma-convince ko sila, oo, which is very wrong. Kapag ang intention mo sa pinakauna pa lamang mali na din ang resulta. Pero sabi niyo nga po, ang intensyon at tamang mindset sa da'wah, which is tamang intensyon na ito ay para kay Allah at tamang mindset that I go and make da'wah to convey. Kung tatanggapin nila, alhamdulillah. Kung tatalikuran nila, Allahu Akbar. Ang Allah ang mas pinakadakila at hindi, kumbaga, hindi makakaapekto ang pag-Islam nila o hindi nila pag-Islam sa Islam. Oo. exactly. So, subhanallah. Ngayon, Sheikh, itong lahat ay mga magagandang aral mula sa Mm, mga experiences, 'no? Tulad na nabanggit ninyo kanina na ang intensyong maganda nung kasama ninyo, talagang itinuturo ng ating Sheikh ngayon ang
kahalagahan talaga ng mabuting intensyon. That this is the key of barakah ng gawain natin. So, ito ipaalala sa lahat ng duat kasi lalo na sa mga nasa social media na parang hindi na yung paano maging maganda at katanggap-tanggap sa mga tao kundi kung papaano maging, mag-viral yung ginagawa. At ito yung buhay ngayon ng digital, platform. Ngayon Sheikhana, dumako tayo tungkol sa issue ng tasaddur. Okay. Hmm. Gaano nga ba kadelikado ang tasaddur at paano ito nagiging banta sa tunay na mukha ng da'wah lalo sa social media? Okay, una kailangan natin ipaalam sa kanila ano yung tinatawag na tasaddur. Mm. Okay, ang ibig sabihin ng tasaddur, ito yung pag-aangkin na kahit ikaw hindi ka isang tagapagturo, inaangkin mo ikaw ay tagapagturo. Mhm. Kahit ikaw na hindi mufti, inaangkin mo na ikaw ay isang Muf mufti or da'i hmm, na hindi ka naman da'i. Okay? Maging yung mga pillars ng da'wah wala kang kaalam-alam or even the definition itself hindi nila alam. mm, Okay? Kasi ang akala nila ang da'wah, it's more on emotion. mm, No? Wala siyang basis. mm, Okay? So yun yung inaano natin na yan yung tinatawag natin na tasaddur. Okay? So ano yung epekto nito? Malaki yung epekto nito eh. Ah, pagkakalat ng maling kaalaman. Okay? Ito yung nagiging misinterpretation ng aya at saka ng hadith na dahil hindi ka qualified eh. Doon nga sa pagkaka-define natin ng qiyamud da'iya al-mu'ahal. Subhanallah, yung word na mu'ahal. mm, Ang dami niyang meaning. Ah, 5 lang naibigay ko, yung pagiging qualified niya, competent, eligible, ang dami. Ang dami nung ano na yun. So, asan ka doon? Ah, asan ka doon na para sabihin mong karapat-dapat ka magbigay ng ano. So, ilan pa sa mga ano nito ay ito yung nagkakaroon ng bumababa yung tiwala nila sa mga scholars. Okay? Hindi na nila alam kung sino yung pagkakatiwalaan nila. 'Di ba? Yan yung mga ilan sa mga ano niya na lahat na lang ng nagpo-preach sa TikTok ay puwedeng i-follow. Lahat na lang nagpo-preach sa Facebook ay mm, puwedeng i-follow. Bumababa yung ano nila, mm, tiwala nila sa mga ano natin, okay? So ginagamit nila, ito yung mga nagpapasikat sila gamit ang Islam. yes. Ginagamit nila ang Islam. Mm, Ang dami ngayon na inaano nila, tingnan mo yung maraming mga content creator na ginagamit nila yung mga hindi lahat, hindi lahat, okay? Hindi natin nilalahat. Ginagamit nila yung mga torel na for their personal interest. Ginagamit na nila ngayon yung mashallah kumukuha sila ng mga sponsorship, na meron silang self-interest, 'di ba? Ano pa yung mga nagiging ano, nagiging ang result nito or nagiging entertainment mm, yung pananampalatayang Islam, subhanallah. subhanallah. Oo. Yan yung kinakatakutan natin na ano ba, nawawalan na tayo ng baraka sa da'wah, wala ng, kababaang loob, wala na yung mga, parang dito nagiging, wala na yung Islamic brand na nawawala na yung adab. Mm, mm. Kumbaga kasi pagtataas na lang ng mga bangko, eh. Oo, Pagtataas ng sariling bangko mm, kumbaga. Now, lalo na Sheikh sa larangan ng da'wah. mm. Kasi ang da'wah kasi ngayon lalo sa panahon natin if you observe Sheikh, ang panahon natin ngayon, ang da'wah is so open. Napaka-open siya ngayon. Kahit kanino. Kumbaga napaka-open na ang mga tao ngayon, hindi na nila maunawaan ang kahulugan ng tunay na pagiging da'iya. Kasi kumbaga ngayon kapag basta marunong ka lang magsalita, basta Okey na, magaling ka lang sa communication, oo, may guts ka lang, oo, ano, at marunong ka lang makiusap sa mga tao, da'i ka na. oo, And, hindi kasi katulad ng mga scholar na natin, eh, kasi pagdating sa scholar kumbaga like for example, iftah, yung pagbigay ng mga fatwa, oo, ay talagang hindi natin tinatanggap na ang isang tao magbigay ng fatwa hindi naman sa isang alim. mm, Pero sa da'wah kasi ngayon, sabi ko nga bukas siya masyado, eh. oo, Yung mga tao ngayon kahit na hindi nga sabi mo nga muahhal, mm, hindi siya qualified bilang isang da'i kasi first of all, hindi niya alam ano ang wala siyang knowledge, ni pati yung definition ng da'wah, ni pati yung, mga arkan ng da'wah 'no, kahit yung mga shurut ng oo, pagdada'wah niya, hindi niya alam. Pero kasi magaling lang magsalita. So ngayon Chef,
nagiging image nito kasi paano 'pag sikat yun? Mm. Eh, 'pag naging sikat siya, yung kanyang image na pinapakita, yun ngayon yung akala ng mga tao, yan ang dai, Yan ang dai. yan ang da'wah. Pero pala, yung tao na yun, wala siyang sapat na kaalaman at pag-uunawa. Galing lang, charming lang siya sa video, Mm. very fluent lang siya sa pagsasalita, 'di ba? Eloquent sabi nga nila, Tsaka may itsura. may Oo, itsura. yan rin yung basis ngayon ng pagiging Oo, gwapo kasi siya, oo. subhanallah. Subhan Kaya nagiging sikat siya. So, yes, chef, parang kumbaga nawawala, nalalayo tayo sa tunay na standard ng da'wah at ng pagiging da'i. Meron silang, sariling qualification ng daya. Oo, Okey. Hindi yung, mga sifatu daya na binigay na sa oo, atin kung sino ba yung oo. ano na yan. So, ano rin ang mga ano na yan, yung mga tasaddur na yan o yung tinatawag natin na sincere da'wah para Mm, malaman natin, 'no, yung, katangian in terms of kaalaman, mm. yung tao na sincere da'wah meron siyang ilm Meron siyang mula sa knowledge. Quran at Sunnah ayon sa pagkakaunawa ng salafus saleh. Ang tasaddur or yung wannabe na tinatawag natin, wannabe na da'i, opinion at internet search lang yung kaalaman niyan, okey? Ano ba, Mashallah. sa intention, ang isang sincere na da'i, wala siyang ibang gusto kundi yung ridallah, Mm. kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga 'to naman ang nais lang nila is fame. Yung mga Oo, wannabe. oo, yung mga wannabe, kasikatan, karamihan sa Pakilala. pakilala, karamihan sa mga wannabe na yan, nalulungkot sila 'pag wala silang likes. Oo, nalulungkot sila 'pag kulang yung reaction or wala silang share. 'No, sa adab naman, ang isang sincere na da'i mapagpakumbaba, masyadong mapagpakumbaba. Ang mga yan mahilig yan sa drama, ang mga wannabe na yan, mahilig sila sa mga banat. Tingnan mo yung mga content nila, mga nonsense, walang Oo, substance na oo. subhanallah, okey? Pamamahiya sa iba. Oo, may mga mentor yung sincere na da'i, Mm. sila wala silang mentor 'no, Ah, lone wolf preacher ang mga ano ng mga yes, yan, yes. hindi natin kilala kung sino yung mga ano nila, okey? Yung methodology, Quran and Sunnah, pinagkukuhanan nila ayon sa pagkakaintindi ng salaf, hindi ayon sa kanilang Pagkakaintindi. pagkakaintindi. Oo. Ang mga wannabe na yan, ayon sa kanilang pagkakaintindi. Meron din naman akong natapos, Mm. yun yung inaano nila. Meron din naman akong sariling pagkakaunawa, May training naman oo, ako. may training din naman ako, nakakabasa ako. Mm. Kasi tayo, though nakakaintindi tayo at nakakabasa tayo, hindi nating pinagkakatiwalaan yun, 'no. Nagde-depend pa rin tayo ayon sa pagkakaunawa ng mga salafus Mm. saleh, okey? Subhanallah. So, napakaganda nung ano 'to, nung mga punto na yun patungkol sa sa pagitan ng isang mutasaddir, yung isang, Wannabe, wannabe at saka sincere isang na tunay na daya, da'i, yeah, subhanallah. Kasi ano 'to, na nakikita natin ngayon lalo na sa kuwan po, digital platform na ang kasi ang mga duat kasi, tulad ng mga sahaba, kumbaga mahiyain sila sa spotlight or mahiya sila, natatakot sila na baka maging, ano 'to, accountable sila doon sa mga sinasabi nila. So parang, nahihiya tayo na palaging nakikita sa camera, nakikita sa video, 'no? Pero yung mga mutasaddir, yun yung gusto nila, yung maging sikat sila oo. doon sa videos, doon sa mga pictures, nandun sa kanilang spotlights, 'no? So, subhanallah, it destroys the credibility actually of the Yes, real du'at, Sheikh. mm. Lalo na kapag akala ng mga tao na yan ang pagiging da'i, yung mga nakikita nilang gano'n na mga wannabe pala, hindi pala mga tunay na mga da'i. So, subhanallah, um, now Sheikh, pagdating dito sa mga ano po ba ang mapapayo natin sa mga ganito, itong mga mutasaddir? Ano po ba yung masasabi natin, mapapayo natin sa kanila? Lalo na specifically po tayo dito sa larangan ng da'wah. Mm. Ano po yung maipapayo ninyo? Yung mga akala nila ano 'to, puwede na silang magda'wah kasi magaling na sila sa pagsasalita. Ano po yung maipapayo ninyo sa kanila at paano sila dapat ang relasyon nila sa mga tunay na may kaalaman? Okey, mapapayo ko sa mga mutasaddir 'no, Mm, mag-aral kayo. mm, Mag-aral kayo ng mabuti, isipin ninyo na kayo ay mananagot kay Allah mm, Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano man yang mga kaalaman na ibinibigay ninyo ay mm, pananagutan at pananagutan ninyo 'yan.
okey? Hindi naman sabihin hindi namin kayo binibigyan ng, tsansa na magkaroon ng da'wah, Mm. kaya lang ang pagdada'wah hindi kung sino-sino na lang kani-kanino Totoo. na lang Mm, ibinibigay, mm, 'no? Maglaan ka ng oras, mm, ano, kumonsulta mm, sa mga mapagkakatiwalaang scholar. Kapag okey na 'yun, nakapagkonsulta ka na, i-share mo, walang pa, okey? Hindi ka naman namin pipigilan para magda'wah, mm. okey? Kaya lang make it sure na yung ipaparating mo ay clear knowledge, gaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, or "Ballighu anni walau ayah." 'Di ba, iparating mo, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iparating mo kahit ito ay even if a verse, 'no, isang verse lang na ito yung ano natin. So yun yung maipapayo ko sa kanila, katakutan ninyong Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-aral kayo ng mabuti, okey, kumonsulta sa inyong mga mapagkakatiwalaan na mga scholar bago kayo mag-share or bago kayo gumawa ng content. Walang mawawala sa inyo. Gamitin ninyo ang inyong kasikatan sa tamang pamamaraan, okey? Kasi malaki ang impact nila. Yes. Oo, malaki ang impact nila kung magtutulungan tayo, Mm, okey? So alam mo na, maraming, maraming, tawag dito, yung, maaabot, pagse-share mo, oo. maaabot ang da'wah mo, bakit hindi mo na lang ayusin? Mm, Wala namang mawawala sa'yo, 'no? Hindi naman nila malalaman na nag-consult ka, hindi naman 'yan magpapababa ng pagkatao mo kung mm, sakaling mag-consult ka. yes. Bagkus maaaring madagdagan pa ang mga followers mo na malalaman nila na, okey pala yung pinagmumulan ng kaalaman nito dahil kumukonsulta talaga siya sa kwalipikadong scholar. Okey, so yun yung maipapayo ko sa kanila. Ang nakikita lang din natin na problema sa mga mutasaddirin, chef, Oo, na nagkukulang yung relasyon nila sa mga may kaalaman talaga kasi kaya nga sila mga mutasaddir kasi ayaw din nila ng mentor. Nabanggit mo kanina, eh, 'di ba, na ang isang tunay na da'iya may mentor 'yan. oo, Pero ano 'to, ang madalas sa kanila ayaw nilang may mentor kasi ayaw nilang may comment sa kanila, doon sa kanilang mga ginagawa, doon sa kanilang mga sinasabi. Kapag, itinama mo yung mali sa kanila, ay imbis na tanggapin yung pagkakamali nila, parang naging authorized na din sila na mag-refute. oo, Instead na magtanggap ng payo ay di-refute. Ire-refute nila yung mga scholar na sino ka ba para para mag-refute na hindi ka naman isang scholar o hindi ka naman isang daiya. So yun, para sa akin ang kaproblema din na nakikita natin sa mga mutasaddirin, itong mga nagkakaroon ng problemang tasaddur. oo. Oo. Kung malalaman lang nila 'no, yung mga kilalang mga sikat na mga Mm, duat, mm. meron silang pinagkakatiwalaan na chef na humihingi sila ng advice. Yes. Hindi sila basta-basta gumagawa ng isang desisyon na hindi nila muna kinukonsulta sa isang kilala nilang chef. Kung alam lang nila kung paano tayo hindi tayo, sa mga kilalang mga masyayikh na meron at merong pinagtatanungan yan. Hindi yan basta-basta magbibigay ng isang opinyon hanggang hindi niya ikinukonsulta ito sa kanyang Yes. pinagkakatiwalaan na chef. 'No, sana maging, ganyan rin ang ugali ng mga mutasaddir 'no, yung So, tinatawag nating mga oo, wannabe. oo. Bakit 'di na lang tayo magtulungan? Mm, Gamitin mo yung pagiging kilala mong content creator sa tama 'no? mm, Gamitin mo yung, image mo or pagiging kilala mo sa digital platform na mag-iiwan ka ng isang legacy. mm, Oo, ngayon marami na silang naipon, ang dami ng mga ano ngayon na ano na dahil lang sa mga, pagiging wannabe nila. So kaya pa, hindi pa huli ang lahat, mhm. hindi pa huli ang lahat. Ang pinakasusi ay ang pagpapakumbaba. Yes, Simulan nila sa exactly. pagpapakumbaba nila. Opo. So, chef, patungkol sa itong approach ng marami ngayon, sabihin natin kabilang din sa ang ilang mga ulama, Mm, na ang kanilang approach sa kanilang da'wa lalo na sa social media platform oo, is sa harsh na approach. mm. Sa tingin niyo po ba, ang harshness po ba online, ito po ba ay epektibo pa sa panahon natin ngayon lalo na sa social media o hindi? Sa mga karamihang mga harsh na makikita mo na harsh masyado mag-post sa Facebook. Mm, Kung titingnan mo yung experience nila, kulang yung experience nila, 'no? Para bago natin na sagutin 'yan, para malaman ninyo, karamihan ng mga harsh magsalita sa Facebook, hindi sila nakapag-field, hmm, wala silang masyadong experience, 'no? mm, Sila yung mga keyboard warrior na tinatawag natin na grabe sila mag-post kasi hindi nila naranasan na makisalamuha sa mga tao. 'No, kasi iba tayo na mga, may experience sa traditional or mga ano na
kung titingnan natin hindi mo mai-a-apply yan in Mm. person, Yes, yes, okey? yes. Mai-a-apply mo lang yan sa ano na akala mo yan ay effective, Mm. okey? So, ano natin meron tayong Quran ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mm. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi yan mawawala sa mga dalil natin hinggil sa pagiging harsha ng isang tao. Mm. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau kunta faddan qalidal qalbi" Esh, anong ibig sabihin nun? Kung naging magaspang at matigas ang puso mo, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiyak na lalayo ang mga tao mula sa'yo. Ang propetang sinasabi Oo, ito mismo ang Mm. sinasabihan niya. Kung titingnan natin kaya nga sa mga duat, kailangan na kailangan talagang nagbabasa sila kung paano nagdawa ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yung pangyayari sa Taif 'no, hinding-hindi natin makakalimutan 'yan. Siguro kung sa atin lang nangyari 'yun, ya Allah, Inshallah. wala po kayong titirahin ni isa sa kanila, maging ang kanilang mga hayop ay isama mo ya Allah para wala na silang makain. Pero ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay ninais pa rin niya kasi yun yung inunatan. Kasi napakahirap sa da'wa kapag ang mauna, mauna dun sa tao yung emotion. Mm. Kaya nga meron tayong mga ano na ibe-base natin yung pagdadakwa natin sa kanyang, profession, kanyang status, Mm. kanyang bakit, gaya sa Saudi, ang tagal mo na sa Saudi bakit hindi ka pa yumayakap sa pananampalatayang Islam kasi hindi mo alam kung ano yung sakit na gagamutin mo. So, sa social media ano, karamihan diyan emotion ang Mm. pinapairal nila, okey? Hindi open-minded 'no, with all due respect sa mga tagapanood natin. Kasi karamihan diyan, kapag napapagod tayo magbubukas tayo ng so pagod ka, so usually hindi masyadong gumagana yung utak Mm. natin, okey. Kapag harsh ka sa pagdadakwa, ang impact nun yung ano, eh, yung emosyon nung tao, grabe naman 'to, grabe yung mga wordings niya ngayon. Yes, andun tayo sa puwedeng dumating na tayo sa panahon natin ngayon na umpama na si Kumrano na di ka kwa kapangingipo, Mm. okey? Ugid na mapakapmida ka. Kasi sa definition na binanggit natin kanina, ma'a mura'ati ahwalil mad'uwin wa dhurufil mukhatabin. Kailangan alam mo kung paano mo pakikitunguhan. So, sa social media para sa akin 'no, andun ako dati kasama ako sa mga harsh na kasi kulang pa yung field ko Mm. sa mga Maranao na mga ano. So, ngayon tumagal na ako rito sa ano, naisip ko na hindi na babagay ang harsh. Okey, puwede mo naman silang pakiusapan ng mahinahon na matatanggap nila at kapag nakuha mo na yung puso nila, doon mo na gamitin yung tinatawag natin na dapat gamitin na naaangkop. At saka lalo na chef kapag kasi nagdadawa ka personal, nakikita mo yung kalagayan ng Oo, madunong, yes, yung exactly. reactions Oo, nila, ano yung reaction nila. nafi-feel mo yung internal motivations nila kung sila ba interesado pa o hindi na. Pero kapag sa social Walang media, feelings. wala kang alam, eh, hindi mo alam Oo, kung sino yung inaabot nung, mensahe mo. oo. Pagod ba? Tapang ka ng O tao, oo, o mainitin din ba yung mainitin ng ulo, ulo. fanatic ba yan siya dun Mm. sa tao na tinutukoy Oo, mo? niloko ng isang, Oo, daya. oo, 'di ba? So, kumbaga ibig sabihin sa salita ni chef, pagdating sa social media, mas lalong maging maingat ka, maging conscious ka sa kung ano ang isusulat po natin. Kasi hindi na natin alam sino yung inaabot nung mensahe natin. Yes, mismo. Hindi natin alam ano yung kalagayan nila. Sabi nga ni Sheikh, "Ma'amura'atil ahwalil mad'uwin wa Nag-ruffle dhurufihim ahwalihim." So, dapat titingnan natin ano yung kalagayan, status nung ating nidadakwa. Importanteng factor yan sa oo. da'wa communication. So ngayon, sa social media, hindi mo naman nakikita sinong kausap mo, sinong inaabot ng mo. So very dangerous ang mga sasabihin natin kapag di tayo naging maingat. So yan po ang isang napakahalagang punto, mensahe ng ating Sheikh. And then, ang halaga po ng na Sheikh, no? Mm. Ano po ba pala ang rifq o kahalagahan, kindness na ito? Gaano ba ito kaimportante sa paraan ng propeta, sa pamamaraan ng propeta, kung paano ito pinakita ng propeta, paano ba ito ginawa ng propeta, at paano ito kahalaga sa atin ngayon lalo na sa social media or digital platform? Kailangan meron tayong mga prophetic correction 'no, yung Mm. guidelines kung paano Mm. ba inaano ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang mga ganyan na pamamaraan, okey? Una siguro kailangan natin ng, gentle advice, not shaming,
Not shaming. Oo, Na na hindi may libro Sheikh na kuwan, Al-Farqu Bayna an-Nasihati wat-Ta'yir. oo. Maganda na mga kuwan. Ayun yung ano natin na inaano natin na hindi hindi ka agad magbabanggit ng pangalan. Mm, Okey, siguro minsan i-a-address mo yung, pagko-correct in general. mm, Kasi hindi lang siya ang nakakagawa nun, may mga ilan din na nakakagawa nun. yes. So, ang ganda kung ginagawa mong general yung advice mo sa kanila na in gentle, Mm, okey? Hindi ka magbabanggit ng pangalan kasi 'pag magbanggit ka ng pangalan, ayan na, liliyaban mo na yung apoy, mm, 'no? Magkakaano na 'yan, okey? So, ano pa, kailangan meron tayong, tinatawag na pagkakaunawan or yung tinatawag natin na understanding the situation, okey? Una niyang, naunawaan ang dahilan bago ka humusga. mm, Okey, tingnan mo muna ano yung dahilan. hmm, Bakit niya nagawa yun? hmm, Ano yun, baka mali yung pagkakaunawaan niya. Ngayon yes. may trending ngayon Hmm, mula sa atin na magkakapatid na ano mm, na 'di ba, na hindi mo alam kung bakit niya sinasabi yun, yes. okey? So ngayon nagkakaisa sila na sitahin natin siya, banggitin natin siya, ipaalam natin sa mga tao na siya ay Ikaw, hindi mapagkakatiwalaan, deviant scholar, ganyan. Huwag kang humusga. mm, Tingnan mo muna ano yung pinaghuhugutan niya, okey? So, kapag yung pinaghuhugutan niya ay maling-mali, kausapin mo ng maayos, kausapin mo ng, personal na hindi mo siya ipapahiya sa maraming tao, ganyan. So, yan yung inaano natin ngayon na mas mainam na magkaroon tayo ng magandang pamamaraan. Basahin nila yung mga pamamaraan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paano mm. niya kino-correct yung mga pagkakamali ng isang tao. And the very basis of this is the rifq, ang kindness. Yes. Yan ang pinaka-core character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagbibigay ng da'wa, kindness. Sabi nga ng propeta, natandaan ko, sabi nga ng propeta na, "Ar-rifqu la yakunu fi shay'in illa zanahu, wa la yunza'u min shay'in illa shanahu." Mm, So ang rifq, ang gentleness, ang kindness, 'no, hindi yan mailalagay sa isang gawain maliban ito'y napapaganda niya. At hindi rin natatanggal sa isang gawain maliban na ito ay napapapangit niya. mm, So, para sa akin, Sheikh, gentleness and kindness is the decoration ng isang daiya sa kanyang da'wa. Yun yung kalamutin ng kanyang da'wa na mag-iengganyo sa maraming tao. And, subhanallah, ang, ang nakita naman natin ngayon, Sheikh, 'no, na, ang harsh na pag-approach talaga hindi na nagiging epektibo. Hindi na nagiging epektibo kasi ano 'to, yun nga, ang mga tao kasi tingnan mo nga lang yung mga bata ngayon, Sheikh, 'di ba? mm. Hindi mo na nga halos mapagsabihan ngayon kasi parang sumasagot na. Ibig sabihin yung generation natin ngayon, Sheikh, parang rebellious na ba, Oo, 'no? Kumbaga hindi sila mapagsabihan o hindi mo pakitaan ng negativity maliban may friction. mm, So, hindi katulad noon na mga authorized individual, mga ulama, 'pag nagalit sila, magsalita sila, walang sino man ang sasagot. Makikinig kahit masakit. Pero ngayon, mga tao ngayon, Sheikh, kapag, nagsalita kahit sino ka pang alim, oo, kapag nasaktan ang kanilang damdamin, mm. talagang ipo-post nila 'yan. Oo, ipo-post nila 'yan So, malayo, Sheikh, 'di ba? at saka napipigilan niya yung lawak ng da'wa ng tao kapag hindi ka Mm, masyadong kind sa mga nasasakupan mo, mm, 'no? hmm, May mga ako mismong experience ko na may napupuntahan akong lugar na nagsa-suggest tayo ng isang kilalang sikat hmm, na alim, hmm, so bigla na lang sasagot na lang sa'yo na, "Hindi namin kukunin 'yan kasi masakit 'yan magsalita." mm, Okey, kaya ikaw yung inimbita namin dahil wala kaming naririnig sa'yo na masakit. So, tingnan mo yung mm, scope nung da'wa mo. Instead na maparating sa, maraming tao, so dahil gumagamit ka ng mga harsh na salita na akala mo'y naaangkop at nababagay sa mga addressee or mga tagapakinig, hindi mo alam kung ano mm, yung impact nito. So, instead na malawak, do'n ka lang sa isang, 'no, dahil do'n sa pagkakamali na puwede mo namang ayusin. Puwede ka namang gumamit ng mga ibang term, words. oo, words na mas katanggap-tanggap sa Yes. kanila. Kaya nga po kasi ngayon nakikita natin, Chef, minsan may mga ulama tayo, mga duaat tayo na, hindi nababagay sa kanila yung uses of words nila. Oo. Nakikita mo yun, Sheikh? Kumbaga, Hmm, anta sheikhun kabir, ikaw oo, ay napakalaking, sheikh o isang kilalang daiya. Kumbaga dapat ibagay mo sa sarili mo
o yung pagkatao, yung kakatayuan mo, yung lumalabas na salita sa bibig mo. Like for example, ang isang doktor ng tabiba or tabib, doktor ng medicine for example, kung professional yan in general ang Oo. tingin sa kanya. Hmm. So, ang expecting ng tao sa kanya, hindi yan magmumura, Oo. hindi yan magsasalita ng masama, Hmm. kasi Edukado yan, oo. educated yan, di ba? So, ganun ba? Kung ikukumpara naman natin ngayon din sa atin bilang mga duat at ulama, Din mismo, hindi religion mismo, oo, dapat din makita sa oo. atin yung professionalism and pagiging educated, learned individual na hindi nakikita sa mga sa bibig natin na ang kasalungat nung kung anong natutunan natin. Oo. Oo, may ano ko lang 'no, nung Mm, mga una, nung mga pamamaraan ng pag-aaral ng mga sinaunang tao, mm, 'pag minsan pupunta yan sila sa mga masjid, tingnan tingnan niyo kung paano nila tinitingnan yung isang sheikh na pagkukunan nila ng kaalaman. Titingnan natin kung paano siya lalabas, ano ba yung iuuna niyang mm, oh, is kung sana hindi naman yun na isang, ayb or mm, kapintasan sa isang mm, siya kung ano mang unahin niyang paa, oo, kanan or kaliwa. Pero nang dahil sa pag-iingat nila ng mm, pagkukuha nila ng kaalaman, talagang, tinitingnan nila ng mabuti kung ano ba yung pamamaraan ng ano siya. Lalo na kaya kung pagsasalita, ayun gawa pa lang yun na mm, kung saan hindi naman obligado kung ano yung iuna mong, mm, kanan ba or kaliwa. Pero ganyan, ganyan nila pinag-iigtan kung paano nila ah, tinitingala ang isang chef, mm. ano? So, kaya mag-ingat tayo sa pagsasalita natin. Mashallah, mashallah. Okay, so Chef, meron tayong inshallah ipapakita sa inyo na mga salita Mm. and gusto po namin malaman kung ano yung view niyo tungkol dito. So, halimbawa, ito po, comparative religion, paggamit po ng Biblia at Quran sa Okey, pagdadawa. Ano po ang pananaw at kaalaman niyo tungkol dito? nung bago tayo pumasok sa da'wah, Mm, okey? Kapag ang isang tao wala siyang masyadong deep understanding or malalim na, knowledge knowledge. sa Bible, huwag niya pasukin ang Bible. Aha. Ang daming pumapasok sa Bible, sinabi ni Jesus, ah "Taftari Ah, ala Isa yes. kadiba." 'Di ba? May sinabi ni Jesus, si Bible 'yun. Si Jesus ba mismo kasi nandun na rin ako na pumasok ako sa naano ko sa Bible. So, nawawala na yung mga dalil ko sa Quran from Sunnah, idadalil ko na lang, ang Bible. Parang nagde-depend na lang ako sa da'wa ko na mapapaniwala ko ang isang tao na ito kung meron akong dalang Bible. Subhanallah, andun tayo nung bago tayo pumasok sa da'wa kasi kasama ko si Muhammad Ghari, estudyante ni Ahmad Barcelon. Ang dami kong mga kasamang mga priest, mga ano na ano. So, nawili na ako sa Bible, okey, na nakakalimutan ko na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagda'wa na gumamit siya ng Bible, Mm, okey? So, para lang sa mga advice ko sa ano, kung meron kang malawak na kaalaman hinggil sa Bible at alam mo na ang kausap mo ay gumagamit ng Biblia, ka ng Biblia. mm. Pero kung hindi naman siya gumagamit ng Biblia, kailangan kasi nagde-depend na tayo sa Bible 'no, with all due respect sa mga ibang mga duat. Ano yung isang ano, line nung ano na 'yan? And Quran and Dawah, of course, kailangan. Kailangan Kumbaga, na kailangan. ginagamit niya yung Biblia at sa Quran sa pagdadawa niya. Yun nga, babalik na naman tayo sa definition ng da'wah. Ma'a mura'ati ahwalil mad'uwin. Okey, kausap mo priest, okey, gamitin mo kung ano yung ginagamit nilang armas. Naiintindihan mo ako? Yes. Kung ano yung ginagamit nilang armas. Kung wala silang gamit na armas, enough na ang Quran at saka Sunnah na para gamitin. Para ito sa mga kabataan na ngayon na pumapasok sa O da'wah. nagsisimula pa Oo, lamang. nagsisimula pa lamang tayo. Hindi ko naman sasabing senior na tayo, pero andun na tayo sa mga, medyo may edad na ganyan na. Hindi ko ina-advice para sa mga nagsisimula pa lamang, gumamit kayo ng Bible na hindi naman kailangang gamitin, okey? Titingnan mo kung ano yung, status nung kausap mo, okey? Enough na siguro yung Quran. Suratul Ikhlas, i-master mo yang Suratul Ikhlas, mashallah. Sino si Allah, ganyan, enough na yan. Yun yung Yes. advice ko dun sa ano na yan. Mashallah. Kumbaga, kapag nagda'wa tayo, 'wag nating gawing by default Oo, na ang diretsong basihan natin default position na yang dapat Bible. kaagad Bible, Oo, Quran. yes, Isa exactly. sa napapansin ko, Sheikh, na mga mali sa mga mahilig gumamit ng ako actually, Sheikh, ako personally Mm, ay, katulad din po ninyo na natuto ng Biblia. Where in fact, very deep ako pagdating sa pag-learn ko ng Bible and I have memorized even mashallah, until yeah. now,
verses of Oo, Bible, hindi bababa siguro sa 30 to 40 verses, is still memoryado ko pa rin pagdating sa Biblia. And but napansin ko sa mga kasamahan ko na nandiyan din sa ganyan na paraan na nagiging basihan nila sa lahat ng mga punto nila ang sinabi sa Biblia. oo, Like for example, hindi naghihijab. oo, Oh, sa Biblia nakasulat 'yan. oo, Bakit mo iutos sa kanya nung sinabi ng Biblia oo, maghijab siya? Iutos mo sa kanya naghijab siya, sinabi ng Quran, Quran. hindi sinabi ng Biblia. Yun yung Nakita point. yung Oo, oo, kamalian oo. doon. Dahil sa masyadong by default Mm. position, agad-agad Biblia ang pinagbabasihan, nagiging mali na yung approach. Yes. Akida pa lang, Oo, nagiging mali na. Kasi kung ano yun eh. Ano nangyari doon? Pinapakita mo ng Biblia, yun ang mas tama. Na yun ang dapat na balikan niya. nakakapagsinungaling din sila kasi Oo. karamihan sinasabi nila, sinabi ni Jesus. Mm. Sabing si Jesus mismo nagsabi niyan, di ba? So, ibig Yeah. sabihin, gamit na tamang pag-address Oo, pag-address na, na sinabi po yan sa Biblia. verse, the exact verse lang ang ano mo, state mo. Huwag mo na sabihin Mm. sinabi ni Jesus. Mm. Okay? Masya Allah. And yan ay yung mga bagay na dapat na ma-learn talaga din ng mga gumagamit ng Biblia sa pagdadawa. Tama ang sinabi ni Sheikh. If ang tao kailangan din ng Biblia, ang dai kasi dapat flexible. Oo. Kung history, marunong ka magdala sa Okay. history. Kung philosophical, dapat marunong ka philosophical. Kung Biblia siya, dapat mayroon ka rin ganun Meron ka rin, oo. But not by default position. Masya Allah. Napakaganda po ng naging tugon ng Sheikh natin dito. Next, ang anong susunod na yan. Interfaith dialogue, Sheikh. Ano Yes. sa tingin niyo naman dito? Ina-advise ko yan, yung interfaith dialogue. Kasi minsan, ang hirap natin pumasok sa da'wah. Mhm. Minsan, ayaw nilang makinig. Okay. Okay. Kung meron tayong isinasagawa ng mga interfaith dialogue, open sila, no? Hindi mo na kailangang pasukin kasi sila na mismo ang naghihikayat sa'yo na paano mo may parating o paano nila marinig kung anong pananampalatayang Islam. So, agree ako dyan sa interfaith dialogue na yan. Recently lang, meron kaming interfaith dialogue sa King Faisal Center, no? Na dahil sa interfaith dialogue nila yan, yung wala masyadong mga idea, nagkakaroon sila ng idea. Okay, so sana no, na napapalagi yan na magkaroon tayo ng mga interfaith dialogue, no. Kahit alam natin na kahit anong sabihin nila hindi natin matatanggap. Yes. Oo, wala tayong dapat ikatakot. Ang concern natin doon, tayo paano natin maipaparating sa kanila na bukas ang kanilang kalooban. So okay ako diyan sa mga ganyang interfaith dialogue na yan. Probado kayo sa interfaith dialogue. But Sheikh, kailan po parang hindi tama yung interfaith dialogue? Okay. Magiging hindi tama interfaith dialogue kapag limitado na ang sasabihin mo. Okay. Okay? Kasi may mga ganyan na limitado na. Yes, tama. Hindi mo pwedeng banggitin ng jihad, hindi mo pwedeng banggitin ng Tauhid. tauhid na papasok lang kayo sa halal na pagkain. So, hindi na yun faith. It's more on transaction na yun. It's more on mga muamala na yun. So doon ako magiging hindi na ang maririnig mo lang yung sa kanila, yung panig lang nila, ikaw ay magiging listener ka lang. Kaya ka nga pumunta para maiparating yung pananampalataya. May mga interfaith dialogue na ganyan na limitado. Nagiging listener lang tayo, nagiging audience, tayo yung beneficiary, hindi sila yung beneficiary. Yes. Okay? Doon ako hindi sasang-ayon. So before tayo pupunta or magsasagawa ng interfaith dialogue, alam natin kung ano yung magiging flow ng program. Okay? Hindi ka na lang basta-basta sasalang sa interfaith dialogue na yan na hindi mo alam kung ano yung magiging position mo or ano yung magiging part mo doon. Kasi minsan ginagamit nila yan para sa atin. Yes. Okay. Akala nila, gusto nilang gawin yun, ma-involve tayo sa kanila so that tayo yung maka-learn mula sa kanila. Yes. Yes. And Sheikh, ito nangyari sa interfaith. Which is yung nagdudua after ng prayer ng Christian. So sabi nila, no, this is part of dialogue. You have to pray as after we pray. So anong tingin nyo doon na kailangan kang magdua pagkatapos na magdua? Subhanallah, no? Parang nagiging itsura noon lahat tama. Di ba? Exactly. Yun yung natin doon na nagiging lahat tama. Pero kung sakaling andun ka na sa part na kailangan mo magdua, yes, magdua ka. Manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan ang mga nandoon. Kasi ang gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin mo yun na instrumento para maiparating sa kanila ang pananampalatayang Islam. Okay? Walang masama doon. Pero kung yung magiging palagi na lang na para meron tayong pagkakapatiran, magdudua si pare, then magdudua si imam. Yes. Yan yung nila eh. Gusto nila yung paano nila doon na lahat ay tama. Lahat ay tama. Oo, Lahat ay equal. lahat ay equal. Yan yung kinakatakutan natin dyan. Okay? Pero
huwag kang mawalan ng pag-asa. Magdua ka, ang Mm. Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi imposible na sa mismong time na yaon ay gabayan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung ito yung magiging palagian, yun na lang yung magiging pamamaraan ng magiging interfaith dialogue ay para lang may pakita sa mga tao na tama o nagkakapatiran, hindi mo pwedeng sangayunan ang lahat ng mga ganun. Wallahu a'lam. Mashallah. Ako, experience ko, Chef, sa pagpasok sa isang interfaith dialogue, na-experience ko na hindi na ako nagdua. Ah, Ang sinabi ko lang sa kanila, sapat na yung dua ninyo para sa mga kasamahan ninyo. oo. Hindi na ako nagdua because yung feeling ko na ayaw kong ipantay yung Correct. atin sa kanila. Or minsan naman nagdudua ako, pero ang dua ko tauhid. Oo. Ako, ang papuri ay para kay Allah, ang nag-iisang dakilang lumikhang hindi nanganak, hindi Yes. Oo. di ba po? Dua Mm. na kaalaman para sa Kaalaman, kanila. yes, Okay? opo. Mm. So, puwedeng gawin puwedeng gawin din 'yan ng mga tagapakinig natin na Oo. maaaring ma-invite sila sa mga ganyang klase ng mga, prayer 'no. So, mashallah, napakagandang talakayan tungkol sa, interfaith dialogue. Now, punta tayo sa susunod natin na segment. Tanong. Okay, so, dito tayo sa tanong ng bayan at inshallah ta'ala kukuha tayo ng mga katanungan mula sa ating mga audience, inshallah. Saan tayo magsisimula, babae, lalaki? Sa mga lalaki, okay. Dito tayo kay Brother Muhammad Didil, isa pong Ilonggo, isang Balik-Islak. Bro? Magandang araw po sa mga kapatid. Alhamdulillah. Sa mga Balik-Islam po, tulad ko ng isang Balik-Islam, sa mundo na punong-puno ng debate, kalituhan, ay paano po nila masisiguro na nasa tamang landas sila ng pananaliksik ng kaalaman? Mhm. So bilang isang Balik-Islam, kung saan may raming mga bangayan, hindi na nila parang nagkakaroon na ng confusion, sino pala talaga ang gusto kong dapat kong sundin dito. Like for example, madalas siya sa mga Balik-Islam ay, fan of Mufti Menk, Oo. 'no? Sabihin natin fan of Ahmad Habir, Mm. 'no, rahimahullah. Ngayon, may mga naging issue. Nilagyan sila ng mga ikis, ginawa silang pangit ang imahe nila, nilatag ang mga mga issue patungkol sa kanila. Ngayon, it made them become confused. Mm. Eh, sino ngayon ang pakikinggan namin? Sila yung mga taong nagbago ng katayuan namin. Silang dahilan kung bakit nag-Muslim kami. Silang dahilan kaya naging matibay akong Muslim ngayon sa pakikinig ko sa kanila. So ngayon, paano po ang maipapayo niyo sa sabi nung kanya? So, ang maipapayo ko doon sa ating mga kapatid na Balik-Islam, no? Maraming salamat sa iyong napakagandang tanong. Gawin mo itong aral sa iyong sarili. Masya Allah, ito yung sheikh na naging dahilan para maging matatag ako sa pananampalatayang ito. At binigyan nila ito ng isang X. So, gawin mo itong aral na may kulang pa pala na dapat ko pang malaman. Naintindihan mo yun? Mashallah. Oo. May dapat pa pala na kulang akong malaman. So, may mga kailangan pa ba akong idagdag? No? Hindi lang ako magbabase sa isang kaalaman na doon lang ako nagkukuha. Okay. Kasi minsan ginagawa nilang emotion kagad. Hindi nila nilayan kung ano yung maaaring aral na mapulot dito. Kasi kahit tayo, meron tayong mga kibar ng mga masyayikh na, Masya Allah, Abdurrahman Al-Arifi, mga kilala na Sheikh Salman Al-Auda, mga kilala natin na binasa natin yung mga libro nila na halos natapos natin. So ako ginagawa ko bilang karanasan, kasi sa da'wa pwede nating gawing basihan ang tajrubah, karanasan natin, no? Maliban sa ano. So, gawin mong aral na yun na kailangan ko pang magdagdag ng kaalaman. Hindi natin kailangan agad-agad ay papairal natin ang ating emosyon. No? Gawin mong aral na, sige nga, tingnan ko kung ano yung panig nila. Sige nga, tingnan ko kung ano yung kamalian na inaano nila na para sa akin, no? No, sabihin mo sa sarili mo na siguro ito yung inihiling ko kay Allah na gabay, na patuloy na gabay. Pag-aralan mo mabuti. No, huwag kang kagad-agad magiging emotional na Yes. subhanallah. So, tingnan mo muna kung ano yung mga kamalian niya. Oo. Kaya nga binigyan tayo ng utak
na nasa ibabaw, Mm. okay, na minsan kailangan natin gamitin. Yes. Hindi puros emosyon. Hindi puro. So yun yung advice ko sa kanila na gawin natin itong aral sa ating mga sarili na hindi kaagad-agad tayo na magdedesisyon, subhanallah, saan na lang ako ano, hindi. Yes. You know, yan ay isa sa mga senyales na magpursige pa Yes. ng ating mga kapatid. Kumbaga kung merong isang pina-follow ka na isang alim and then bigla nagkaroon ng issue sa kanyang ilang grupo ng mga ulama din natin at nagbagay sila ng mga naglatag sila ng kamalian niya, ay ang sinasabi ni Sheikh ay aralin mo muna. Ito ay palatandaan na kailangan mo pang madagdagan yung Yes. pag-unawa na hindi lang yun yung mapagkukunan mo ng knowledge at hindi rin ibig sabihin na dapat mong i-skill yung tao na yun kaagad. Kundi yun ay palatandaan para sa'yo na magsimula kang mag-isip na ano pala yung ibang mga punto na maaaring hindi ko nakuha Oo. dito. Kaya hindi ko maintindihan ano yung mga negative nila sa kanya. Na magpalawak Oo. pa. Para mapalawak pa yung Oo. understanding. Hindi dahil sa negative positive ay maging defensive and offensive na Yes, ito. yes. Oo. So, at least kung malaman mo ang isang nagfa-follow mo, merong issue sila doon, wag mo kaagad i-squill. Pero alamin mo ano pala naging Oo. problema. Ano yung naging Ano problema? pala yung Oo. mali na tinutukoy ng mga ulama natin Oo. dito din. Oo. And then, if talagang mali yun, ay tanggapin mo yun kahit pa man na mahal mo siya bilang chef mo para Oo. sa sarili mo. Oo. So, mashallah ang aral na yun. Now, another question. Yes, Ustad. Yes, ito ay kabilang sa mga masisikap natin na daiya. Yes. Islamic knowledge lang pinupustulize, lalo tayo mas pala-personal din. Mashallah, Okay. paano natin makita at matukoy na talagang authentic yung content na nipopost? Lalo na ngayon na hinahaluan na ng maraming mga Oo. duat, lalo na sa digital platform, yung kanilang mga post with their own opinions Oo. and ideas. Gaya nga na nabanggit natin kanina sa lecture natin, no? Para malaman natin yung authenticity ng isang ilm o isang knowledge, walang iba kundi qala Allah wa qala Rasul. Okay? Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayon sa mga pagkakaintindi ng salafus salih. So, makikita mo yan, sasabihin nila yan kung sino yung mga sheikh na yan na, for example, ayon kay Sheikh bin Baz, ayon kay Sheikh Uthaymin, doon pa lang sa pagiging well-known ng scholar na yun, masasabi mo na authentic ito. So, kapag may mga nabanggit siya ng mga pangalan, kahit pagbasa, hindi mo mabasa, magkakaroon ka na ng doubt, sino ba to? Di ba? Kasi bakit natin sinasabi na authentic yung scholar na yun? Kasi lahat ginagamit yung kanyang opinion or yung kanyang argument or statement na masasabi nating authentic yun. So yan lang. So kung makikita mo namang drama, okay, lahat tayo pwedeng gumawa ng drama. Pwedeng mas pagandahin ko yung drama ko kaysa sa'yo. Okay? Na walang sinabi na hindi sinabi sa Quran at hindi sinabi sa Sunnah. Kundi Ingatan komento mo na yan, so, na more on emotion yung inaano niya. Okay? Hindi yan sa'yo makakatulong. Yes. Hindi yan sa'yo makakaano. No? Hindi siya masyadong makakapagbigay ng benefit sa'yo. So yun yung ano ko sa inyo na Yes. makikita niyo yan. Ako usually pag makita kong mga drama, okay, kaya kong mas gandaan yung drama niya. Okay? Pero pag sinabi ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka mga mapagkakatiwalaang mga scholar, okay, maging tawag dito, pakapiangan na ginawa nga maging Gawin mong maganda ang iyong oo, pakiramdam. maging mahinahon ka na at inshallah manalig ka, ang kaalaman nito ay authentic. Okay. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so katanungan naman mula sa mga kababaihan, yes. Lakasan lang yung boses ng sister na magtatanong. Salamullah. Dahil sa minsan na question sa amin, bakit anong difference, anong pagkakaibahan ng mga Islamic Center, bakit maraming Islamic Center? Okay, so parang kumbaga maraming Islamic Center kasi, kumbaga, and then ang nang tanong kasi ay tama ba nang ituro namin sa kanila kagad yung tungkol sa akida? And then
ano yung connection doon sa Islamic centers? Ay baka na Islamic center na yun, tama ba na identify nila na ito ang tamang dito ang tamang Source of information. Hmm. Okay, so parang sana dahil sa akin maranasan ako sa So, hindi na nila concern kung tama ba yung akida, tama ba yung tinuturo nila, authentic ba, may natapos ba o wala. Dahil lang sa kung ano yung mga grupo na meron lang guys. so kumbaga Sheikh, parang ang tanong niya dito in short, parang itinatanong kung ano ba ito? Ito bang mga like for example, marami mga Islamic centers. So, para bang pwede bang maging ang approach din nila sa mga bagong yakap sa Islam is to tell them how to differentiate yung mga source of information na tama sa source of information na mali. Kasi kumbaga natatakot siguro yung mga tao na baka mapunta yung mga tao na yun o yung mga inaalagaan mga balik Islam o yung mga tao na mga Muslim na gusto ng guidance sa ibang mga source of informations. So, tama po ba ito na approach? Yes, oo. Kailangan na kailangan. Kasi yun yung pinaka-purpose natin eh. Para magabayan sila. Nakapasok na sila sa iyong bahay tapos palalabasin mo pa. Okay? So, naiintindihan mo yon. So, kailangan talagang maipaalam sa kanila na dito ka kasi tamang akida nito. Hindi mo naman sila, kumbaga ang inaano mo lang, Sisiraan. oo, sisiraan. Ang inaano mo lang sa kanila ay para sa kanilang ano, no, ikabubuti. Okay? So, walang problema doon, no, na upama ko sa Maranao na mapakain ng kakasiran. Mm. Okay? So, pwede yun na ganyan na kahit sabihin natin na, yan, Islamic center yan ng mga balik Islam. So, walang problema na sabihin mo sa kanila na, ipaalam mo sa kanila na may mga nagagawa silang hindi tama, ganyan. Kasi yun talaga ang pinaka-purpose natin. Mm. Okay? So, regarding naman dun sa sinabi ng, about sa akida, of course, yan ang pinakaunang-unang foundation na kailangan nating ituro. Mm. Kapag yung isang Islamic center ay hindi nababanggit ang kadakilaan ni Allah, wala. Mm. Avoid that Islamic center. Okay? Yes. Pero kung sakaling ang mga Islamic center na yan, makikita mo unang-unang mga subject nila ay ang tauhid, mashallah. Okay? Manalig ka at ah, makapiyang ginawa ka or maging ano ka na, Magtiwala ka. magtiwala ka. Okay? Dahil nasa tamang Islamic center ka. So yun yung ano ko doon. At saka lalong-lalo siya kasi lalo na in my experience sa pagdala ng Islamic Center, kapag may mga pumasok na mga bagong napayakap natin sa Islam, talagang kailangan natin silang sabihan that take knowledge from us. Mm. Talagang kailangan natin silang i-warn na kunin lang ninyo yung knowledge from us. Mm. Kasi balik Islam yan eh. Hindi niya alam kung saan hindi niya ma-distinguish kung saan yung tama sa mali. So ngayon, kapag halimbawa, kumuha sila ng knowledge sa atin, for example, as Islamic Center, and then kumuha naman sila ng ibang information sa ibang grupo, Mm. yung itinuturo ng ibang grupo, taliwas doon sa, kahit sabihin natin, hindi yung bidatihi, lakin hindi yung talagang itinuro yung pagmagkaiba, kundi yung approach, nagkakaroon yung confusion yun sa isang balik Islam. Kasi bakit doon sinabi na ganito? Pero kasi doon, direct yung approach nila. Samantala dito, mayroong mura'ah na ginagawa natin. So, hindi natin yung binuksan sa kanila kaagad. So, bakit dito ganyan? So, magkakaroon ng kalituhan. So, we give advice talaga, no? Isa sa mga mahalagang gawin ng mga Islamic Center is talagang encourage yung mga balik Islam nila o yung mga estudyante nila na primarily take information from our school, no, para makakuha kayo ng understanding na hindi kayo malito, no, lalo na isang balik Islam na hindi pa alam kung ano ang tama at mali. May isang balik Islam na meron siyang tattoo, meron siyang anak, and then hindi siya nagbalik Islam, matagal na siyang gustong yumakap sa Islam. Ayaw niya, hindi siya nakapagbalik Islam kasi daw Dahil may tattoo siya. At saka kasi daw may anak siya na hindi nakasal, hindi siya nakasal. So bawal daw yun sa Muslim, so hindi siya pwedeng mag-Islam. Tinanong niya sa isang grupo o isang
mga Muslim din na wala na masyadong knowledge. So nag-stop yun sa kanya pumasok sa Islam. Pero nung dumating siya sa isang Islamic center na tama, nasabi sa kanya, kahit may tattoo ka, kahit mayroon kang anak, tanggap ka sa Islam. So makikita mo doon yung impact, Oo. Sheikh, na kapag ang isang balik Islam kumukuha sa iba't ibang information, nagkakaroon siya ng kalituhan. So sana ay nagbigay yun ng understanding sa na katanungan. Any other question? Last na po, meron po kasi kaming concern na titigil na lang po ba kami kapag wala na po kami magawang way para na mapagsabihan na tumigil na po yung isang dahilya sa maling pinili niya. So, may isang daiya, mali ang itinuturo niya. Alam yun ng grupo din ng mga ibang mga duat, pero ano ba ang gagawin nila? Titigil lang ba sila dahil hindi nakikinig yung tao na yun? Or what? Kung titigil ka, hindi mo alam kung ano yung purpose ng da'wah. Kailangan mong ma-review ulit kung anong pinaka-purpose ng da'wah, 'di ba? Kung siya ay nagpupursige sa kaligawan, kailangan mong mas higitan ang pagpupursige niya ng pagpapalaganap ng tama. Okay, so hindi ka titigil. So ang pinakamainam na dahil hindi na siya sa'yo nakikinig, ang magiging kasangkapan mo ay ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, naway gabayan mo ang tao na yan dahil maaaring ang fitna or pagsubok na sinusubok sa kanya ni Allah ay sa'yo rin isubok. Subhanallah. No, instead na ah, ano yung sinasabi natin sa Maranao na sudiin in Tagalog? Sira. Kutyain. Instead na kinukutya mo siya, ipanalangin mo na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Andun ka na sa point na hindi na siya nakikinig. Okay? Kasi akala mo sa'yo magmumula yung gabay. So bakit hindi mo ipanalangin kay Allah? Na ya Allah, naway gabayan mo ang kapatid namin na sa una ay maganda ang kanyang katuruan. No? Na ya Allah, naway pakita mo sa kanya ang tama at agad-agad niya itong sundin. Okay, dahil mismo ikaw, baka sa'yo rin yan isubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, yung sa patuloy niya na pagdadawa, patuloy mo rin na itama kung ano yung kamalian na pinaparating niya. Kasi pwedeng gamitin niya na instrumento ni Shaitan na, okay, tumigil ka na, wala, talo ka na. Okay, so kailangan mo mag-review ulit kung ano yung pinaka-purpose ng da'wah, bakit ka nagdada'wah. Totoo. Okay. Subhanallah, si Nuh alayhi salam umabot ng 950 years Yes. kanyang dawa. Alfa sanatin illa 50 ama for 950 years nagdawa siya. Kung tumahimik si Nuh after ng 5 years na Oo. bigyan ng tao, ano ang mangyari sa dawa niya? Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so any other question? Wala na? Okay, so alhamdulillah. Natapos po natin, alhamdulillah, ang ating segment or ang ating mga discussion sa ating episode ngayon, ikapitong episode ng Detox. At inshallah ta'ala, nagpulutan naman natin ito ng maraming aral, paalala sa sarili natin, at inshallah ta'ala, napulutan natin ito ng kaalaman. Inshallah ta'ala, samahan ninyo muli kami sa ating susunod na episode dito sa Detox, inshallah, kung saan ating pag-uusapan, tatalakayin ang mga iba't ibang mga issue dito sa ating umma, mga suliranin at banta ng ating umma. Kaya sa programang ito, ang Detox, dapat may pakialam ka. Maraming salamat po at ito ang inyong kapatid, Ustad Abdul Jabbar Anso Muntanir, kasama ang ating Sheikh Muhammad Rajal Manumbilaw. Ito ang inyong programa, ang Detox, at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat.